Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3451. Walang tayan sa manalo ang mababang ranggo na banal na karangalan na gintong leon sa mataas na ranggo na banal na karangalang leon. Ngumiti si Daryl at tinapat si Angeline, huwag kang mag-alala, hindi tayo matatalo. Alam ni Daryl ang ginagawa niya. Naisip niyang gamitin ang tamang paggamit ng lakas tulad ng ekspresyon na pagtawag ng kung ano sa isip ng Tianji's horse racing mula sa Nine Mainland nang tinanong niya si Jameson tungkol sa patakaran ng laban kanina. Ang ekspresyon na iyon ay tungkol sa istorya ng Sunbeam, ang sikat na tagapagturo sa Warring States period. Si Sunbeam ang guro sa ilalim ng General Chanji, at gusto ni Chanji ang pakikipagkarera ng kabayo kasama si Mr. Chi. Napagtanto ni Sunbeam na nahahati sa mataas, katamtaman, at mababang ranggo ang mga kabayong sinasabak sa karera, kaya sinabi niya kay Chanji, kailangan mong gamitin ang mababang ranggo na kabayo laban sa mataas na ranggo. Gamitin mo naman ang mataas na ranggong kabayo laban sa katamtamang ranggo, sa huli ay gamitin mo ang katamtamang ranggo laban sa mababang ranggong kabayo nila, mananalo ka sa laban. Sinunod ni Chanji ang estratehiya ni Sunbeam at nanalo sa karera. Marami nang nabasa si Daryl na makalumang mga libro sa Nine Mainland, at alam niya ang mga ekspresyon na iyon mula sa Chanji horse racing. Naisip niyang gamitin ang parehong taktika sa laban ng mga gintong leon. Si Jameson, na siyang kalaban, ay hindi mapigil ang matawa sa nakakaawang estratehiya ni Daryl. Sumigaw siya, Ginoong Darren, wala ka bang tiwala sa mga gintong leon mo? Linawin natin, hindi mo na pwedeng baguhin ang isip mo pagkatapos mong pagdesisyonan kung aling leon ang gagamitin. Hindi napagtanto ni Jameson ang tunay na hangarin ni Daryl sa likuran ng kanyang tila hindi marunong na pagpili, na iniisip na si Daryl ay nakagawa ng isang handgal na pagkakamali. Kanga, si Daryl ay ngumisi at sumulyap kay Jameson, mahina siyang sumagot, huwag kang mag-alala. Hindi ko babaguhin ang aking isipan pagkatapos kong piliin ito. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa mababang ranggo na banal na karangalan ng gintong leon. Pagdating niya sa gintong leon, maingat na isinaaktibo ni Daryl ang hayop na pag-aamo nito at sinabi, Gintong leon, hindi mo na magagawang talunin ang kalaban sa unang tugma, kaya hindi mo na kailangang lumabas lahat. Dapat mo lamang aminin ang pagkatalo sa isang angkop na oras. Kahit na ang gintong leon ay isang hayop lamang, nakita sila ni Daryl bilang isang nilalang na may buhay at kaluluwa. Hindi niya matiis na makita itong namatay ng walang pasubali, kaya binalaan niya ng maaga ang gintong leon. Roar! Narinig ng gintong leon ang mga tagubili ni Daryl at tumugon ng may mababang ungol. Sok! 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 Sinisi ni Jameson ang paningin ni Daryl na nakikipag-usap sa gintong leon. Ginoong Darren, tama ba ang nakikita ko? Kinakausap mo lang ba ang gintong leon? Ito ay isang hayop lamang. Maiintindihan ka ba nito? Hindi nag-abala si Daryl na bigyang pansin si Jameson. Tinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas para magsimula ang labanan. Sa isang iglap, ang dalawang gintong leon ay pinangunahan sa arena ng labanan. Roar! Ang gintong leon ni Jameson ay pinakawala ng isang nakakatakot na pag-ungol at pinutok ang kalaban nito. Ang gintong leon ni Daryl ay hindi dapat magpatalo. Umungol ito upang matugunan ang kalaban nito. Ang dalawang gintong leon ay kumagat-agad sa bawat isa. Ang dalawang gintong leon, isa sa mataas na ranggo ng banal na karangalan at ang isa pang isang mababang ranggo na banal na karangalan, ay may ibang magkakaibang lakas. Matapos makipaglaban ng ilang minuto, sumuko ang gintong leon ni Daryl at inilagay sa lupa gamit ang tiyan nito. Iyon ay isang ekspresyon ng pagpapakita ng kahinaan sa kalaban nito. Ang gintong leon ay medyo matalino, sinunod nito ang mga tagubilin ni Daryl. Totoo na ang gintong leon ni Jameson ay tumigil sa pag-atake nang makita nito ang kalaban nito na umamin sa pagkatalo. Hindi maipaliwanag ni Jameson. Pinaglaruan niya si Daryl. Ginoong Darren, natalo ka sa unang laban. Sa palagay ko ay hindi na kailangan ng susunod. Ano? Nakita ni Jameson ang dalawang gintong leon sa likuran ni Daryl, at bigla niyang napagtanto ang isang bagay, at nagmukha siyang tanga roon. Si Daryl ay may mga gintong leon ng mataas na ranggo ng banal na karangalan at gitnang banal na karangalan,
samantalang ang kanyang natitirang mga gintong leon ay nasa gitna ng banal na karangalan at mas mababang ranggo na banal na karangalan. Si Jameson ay tila walang pagkakataon na manalo laban kay Daryl kung magpapatuloy ang labanan. Kasabay nito, ang reyna at ang mga nakapalibot na tao sa wakas ay naunawaan ang diskarte ni Daryl. Nagpapasaya sila para sa kanya. Ngayon naiintindihan ko, nakikita ko rin ito. Naglalaro si Darren sa kanyang lakas laban sa mga kahinaan ng kalaban, ang kanyang diskarte ay napakatalino. Oo, napakabilis ng pag-iisip ni Ginoong Darren. Kahanga-hanga talaga siya, lahat ay pinupuri si Daryl. Nakangiti din ang reyna, siya ay tumingin ng paghanga kay Daryl. Tumingin si Daryl kay Jameson na may ngiti. Jameson, magpapatuloy ba tayo sa pangalawang laban? Si Jameson ay hindi makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Kabanata 3452. Matapos ang mahigit 10 segundo, nanumbalik si Jameson sa kanyang ulirat at tumango kay Daryl. Matalino ka, kahanga-hanga, hindi na kailangan ng susunod pang laban. Talo ako. Ang totoo ay plano ni Daryl na sumuko si Jameson sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Hindi niya mapapanalo ang susunod na laban. Ang lahat ay humiyaw para kay Jameson sa kanyang pag-amin ng pagkatalo. Darren, sa parehong pagkakataon, maaliwala si Angeline. Tumingin siya kay Daryl, sinasamba ang kanyang kakayahan. Ang nasa sabik na si Angeline ay nawalan sa ulirat sa oras na yakapin niya nang mahigpit ang braso ni Daryl. Ngumiti siya at sinabi, paano mo naisip iyon? Ang galing nun. Kalmado lamang si Daryl. Wala iyon, naisip ko lang agad. Marami pang ganoong taktika sa Nine Mainland na mahalagang pag-aralan. Ang kahit na ano sa kanila ay mahalaga. Ang lahat ay mukhang nahihirapan. Mukhang masyadong natuwa si Prinsesa Angeline. Bilang kapatid ng reyna, hindi kaaya-ayang tingnan na malapit siya kay Daryl. Kasabay nito, ang maamong mukha ng Queen ay nagpakita ng kaunting pagbabago ng reaksyon. Hindi niya maiwasang masabi na mahina, Angeline. Natigilan si Angeline. Agad niyang napagtanto na may mali pagkatapos makita ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya. Namula siya, at mabilis niyang pinakawala ng kanyang kamay. Ano ang mali sa akin? Paano ko mahahawakan ang braso ni Darren kapag napakaraming tao ang nanunood? Si Darren ay kahanga-hanga, sapagkat siya ay matalino. Darren, ang tingin ng reyna ay tumuon kay Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay hindi maitago ang kanyang kagalakan. Sinabi niya, oo, ang isang mahusay na laban ay bihira lamang. Hindi mo ako pinabayaan. Ang mga mata ng reyna ay puno ng mga ngiti nang sinabi niya iyon. Ngumiti si Daryl. Salamat sa papuri, kamahalan. Ang ibang mga tao ay nagtipon din sa paligid ng Daryl. Pinupuri at hinahangaan nila si Daryl. Ginoong Darren, ikaw ay may isang pambihirang talento. Oo, bakit mag-alala na ang Golden Lion Principality ay hindi makakakuha ng mas malakas na Daryl sa paligid? Hinahangaan ko ang iyong desisyon sa kompetisyon kanina. Ngumiti si Daryl at tumugon sa mga komento ng lahat. Siya ay nare-relax at komportable. Si Marshall, na nakatayo sa malapit, ay nandilim nang makita niya ang nangyayari. Akala niya mawawala si Daryl sa laban ng Gintong Leon. Hindi niya inaasahan na madaling mananalo si Daryl. Sumunod ay naisip ni Marshall ang isang bagay, at isang malamig na ngiti ang lumitaw muli sa kanyang mukha. Hayaan mong ipagmalaki si Darren ng kaunting panahon, tiyak na gagawa siya ng katangahan sa kanyang sarili sa publiko kung kinain niya ang uod na iyon. Jameson, tumingin ang reyna kay Jameson at ngumiti. Kahit na ang mga Gintong Leon na iyong naamo sa Dayrise Principality ay napakalakas, wala kang karanasan pagkatapos ng lahat. Okay lang na matalo sa laban na ito. Sinulyapan ng reyna si Daryl nang mag-aproba siya. Hindi siya masabi na masaya. Pagkatapos ng lahat, ginawa niyang maipagmalaki ang Golden Lion Principality. Mabuti ang ginawa niya. Bagaman masaya ang kalooban ng reyna, hindi niya ito ipinakita. Ang sugo mula sa Dayrise Principality ay nanunood, kaya hindi masyadong masaya ang reyna. Napahiya si Jameson nang marinig niya ang reyna, ngunit pinamamahalaang niya ang lakas ng ngiti sa kanyang mukha. Kamahalan, tama ka, makatarungan para sa akin na matalo sa laban na iyon. Tumingin si Jameson kay Daryl at sinabi, ang diskarte ni Darren ay napakaganda.
Nakaramdam si Jameson ng pait sa pagkawala ng tugma kahit natunog niya ang hindi ganoon. Naisip niya na ang Golden Lion Principality ay mawawala sa labanan, ngunit kaunti ang inaasahan niya na si Darren ay napakamaingat na siya ay nanalo ng unang tugma na walang pawis. Sige, Kabanata 3453. Natutuwa ang Reyna nang marinig niya si Jameson. Sinabi niya, hindi yun madali para sa iyo. Huwag na nating pag-usapan ang laban. Sinabihan ko sila na maghanda na ng piging, pakiusap, sugol ng pamunuan, umupo ka. Pagkatapos noon ay ang Reyna ang unang bumalik ng bulwagan. Sinunod naman siya ng lahat sa kanyang likuran. Pagbalik sa bulwagan, napansin nila na handa na ang piging. Lahat kayo. Matapos umupo ng lahat, ngumiti ang Reyna at tinaas ang kanyang wine glass. Tumingin siya sa paligid at sinabi, ang sugo na si Jameson ay naparito sa unang pagkakataon ng Golden Lion Principality. Lahat kayo, magbigay-pugay sa kanya. Ang lahat ay kinuha ang kanilang wine glass. Sa takot na masalaki, agad na tumayo si Jameson at sinabi ng may ngiti, kamahalan, napakabait mo. Pwede mo namang huwag utusan ang lahat upang magbigay-pugay sa akin. Ininom ni Jameson ang wine mula sa kanyang baso. Mukhang kalmado si Jameson, pero nababalisa na siya sa kaloob-looban niya. Lagi niyang tinutusok ng tingin si Daryl. Nagplano ako laban kay Daryl para ipadala siya sa Golden Lion Principality bilang kriminal. Akala ko ay mamatay siya, pero mukhang isa na siya sa pinagkakatiwalaan ng Reyna. Si Jameson ay natalo sa laban sa pagitan ng Gintong Leon laban kay Daryl. Sa sandaling iyon, si Darren ay tila nasa mataas na espiritu. Kung si Daryl ay makahanap ng isang paraan upang makitungo kay Jameson, siguradong mapapahamak siya rito. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay naging mas nagpalabos sa pakiramdam ni Jameson. Halos hindi siya makaupo. Napansin ni Daryl ang estado ng emosyon ni Jameson. Natatawa si Daryl, lalo na nang makita niya ang malamig na pawis na tumutulo sa ulo ni Jameson. Yung lalaking yun, marahil ay natatakot siya na magplano ako ng isang bagay ng paghihiganti sa kanya. Kahit ilang taon na ang nakalilipas, hindi kailanman pababayaan ni Daryl ang pagkakataong maghiganti kay Jameson. Gayunpaman, pagkatapos makaranas ng napakaraming bagay sa buhay, natutunan ni Daryl na palayain ang mga sama ng loob, at siya ay masyadong tamad na mag-alaga ng mga ito sa kanya. Darren, tulad ng pakiramdam ni Daryl na natatawa, nakita niya na tumayo si Marshall at sinabi sa isang walang malay na tono, ang Gintong Leon na laban kanina ay sobrang kapana-panabik. Kahit na ito ay isang maliit na kaganapan, mahusay mong gawin ang ipinagmamalaki ang Golden Lion Principality. Halika, ipagsasalan kita. Lumapit si Marshall kay Daryl at binuhusan siya ng isang baso ng alak. Lahat ng ngiti ni Marshall nang ibuhos niya ang alak, ngunit medyo malamig ang kanyang mga mata. Plano ni Marshall na gawing tanga sa publiko si Daryl. Ang mga taong kumuha ng mga bulate na kumakain ng utak ay karaniwang magmukhang normal, ngunit sa sandaling uminom sila ng alkohol, ang mga bulate na kumakain ng utak ay kikilos. Iyon ay haantong sa maling pag-uugali at pagkawala ng kontrol sa pag-uugali ng isang tao. Kinuha ni Marshall ang inisyatiba upang ibuhos ang alak para kay Daryl upang ang pag-atake ng utak na kumakain ng utak. Gayunpaman, wala pa ring ideya si Marshall na hindi rin kinain ni Daryl ang uod. Ano? Nang makita ang biglaang pagbabago ng pag-uugali ni Marshall, sumimangot si Daryl habang iniisip niya ang nangyayari sa isip ni Marshall. Bakit bigla siyang naging mabait sa akin? Dapat ay nagpaplano siya ng isang bagay. Habang iniisip ang kanyang sarili, may tumawid sa isip ni Daryl, at mabilis niyang napagtanto ang plano ni Marshall. Nang mag-eksperimento si Daryl sa mga bulate, napansin niya na sobrang aktibo sila sa sandaling nakatagpo sila ng alkohol. Tila naisip ni Marshall na kinain ko ang mga bulate na kumakain ng utak, at sinusubukan niyang gawin akong uminom ng aking alak. Buwiset, ang taong iyon ay talagang tuso. Nang malaman ni Daryl kung ano ang nangyayari, nanatili siyang tahimik at pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso ng alak upang uminom. Hindi maipaliwanag na nasa sabik si Marshall matapos uminom si Daryl ng kanyang alak. Sa sumunod, ngumiti si Marshall at sinabi, Ginoong Darren, talagang hinahangaan ko ang iyong kakayahang pahirapan ang Gintong Leon. Gusto ko talagang malaman kung paano mo ito ginawa. Tumingin si Marshall sa karamihan.
Sa palagay ko ang iba ay gusto ring malaman, di ba? Sinadya ni Marshall na maisakatuparan ang paksa para lamang maiiwasan ang atensyon ni Daryl upang makuha niya ang pagkakataon na mas maiinom pa si Daryl. Maraming mga tao sa paligid nila ang nagpapasaya kay Daryl matapos itong sabihin ni Marshall. Oo, ang lengguwahe ni Ginoong Darren sa mga hayop ay ganap na pambihira. Seryoso, sobrang nagtataka ako. Ginoong Darren, mayroon bang anumang paraan sa pag-aaral ng wika ng hayop? Lahat ng nasa paligid niya ay nagsasalita. Ngumiti si Daryl nang hindi nagsabi ng isang salita. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Marshall. Kabanata 3454. Hindi nakalagpas kay Marshall ang madilim na tingin ni Daryl. Gusto pa ni Marshall na ipagsalin ako ng alak. Bamulong si Daryl sa kanyang puso at ngumisi. Sinabi niya, sa katunayan ay aksidente ko na lamang nalaman ang lengguwahe ng mga mababangas na hayop. Simula noong bata ako, kaya ko nang makipag-usap sa kanila, syempre, hindi niya sasabihin sa lahat na kaya niyang kontrolin ang mga hayop gamit ang paulit-ulit na pang-aamo nito. Akala ni Daryl na sasabay siya sa plano ni Marshall dahil umaakto na siya ng ganoon. Habang nagsasalita ng walang kabuluhang bagay, kinuha ni Daryl ang hip flask at ngumiti kay Marshall. Ginoong Marshall, ikaw ang commander ng garrison. Paano mo nagagawang ipagsalin ako? Hindi ko iyan matatanggap. Ikaw ay responsable sa pagbantay sa kaligtasan ng buong syudad, at lumaban ka upang makuha ang nararapat sa iyo. Ikaw ang tinitingala ko, at dapat akong matuto sa iyo. Sinalina ni Daryl si Marshall ng wine sa baso. Habang sinasalin ang wine, ginamit ni Daryl ang kanyang secret shadow na paraan upang magbato ng kung ano sa wine ng tahimik. Ito ay isang bagay na hindi nakikita. Matapos mabato ito sa wine glass, agad itong natunaw sa wine. Nakakapagtaka ito. Iyon ay ang uod na kumakain ng utak na inimbak ni Daryl ng gabing iyon. Nagpasya si Daryl na hayaan ang Marshall na magkaroon ng lasa ng kanyang sariling gamot mula noong siya ay nakatakdang gumawa ng isang bagay kay Daryl. Naisip niya na si Marshall ay nararapat na magkaroon ng lasa ng uod. Bukod doon, nang pag-aralan ni Daryl bulate, nagdagdag din siya ng isang bagay na labis sa bulate batay sa kanyang natitirang karanasan sa alchemy. Tumawa si Marshall matapos marinig ang papuri ni Daryl para sa kanyang sarili. Ginoong Darren, napakamagalang at magaling ka. Itinaas ni Marshall ang kanyang baso at walang alam ang nilalaman. Inisip ni Marshall na inamin ni Daryl ang pagkatalo, at iniisip niya na mapagkasundo ang relasyon kay Daryl. Nang maalala niya na kinain na ni Daryl ang bulate at hindi na maibabalik, maaari lamang niyang ipagdalamhati ang masamang kapalaran ni Daryl. Hindi alam ni Marshall na kinain lang naman niya ang bulate. Nakikita ng Reyna kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Marshall at Daryl, at nakaupo siya roon, makasimangot. Ano ang nangyayari kay Daryl? Hiniling ko sa kanya na tulungan ako kay Marshall kagabi, ngunit tila may magandang relasyon siya kay Marshall ngayon. Mukhang masaya sila sa isa't isa. Naramdaman ni Daryl ang tingin ng Reyna sa kanyang paminsan-minsan, at tahimik niyang binigyan siya ng isang nakakaaliw na hitsura. Maya-maya, nakipag-usap muli si Daryl kay Marshall. Napansin na lasing si Daryl ng maraming alak, alam ni Marshall na halos oras na upang bumalik sa kanyang upuan. Gayunpaman, tumagal si Marshall ng 2 hakbang pasulong nang bigla siyang napatalon at nadama na may mali. Nagbago ang ekspresyon ni Marshall. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagduduwal. Bukod doon, maaari siyang makaramdam ng isang bagay na lumalangoy sa kanyang ulo. Hindi siya makaisip ng diretsyo, at siya ay nasa isang madilim na lugar. Iyon ay malinaw na isang tanda ng bulate na kumakain ng utak. Ginoong Marshall, napansin ni Daryl ang ekspresyon ni Marshall, ngumiti siya habang dahan-dahang lumapit kay Daryl. Anong problema? Habang nagsasalita, tila nababahala si Daryl, ngunit mayroong isang bakas ng pangungutya sa kanyang mga mata. Sumimangot si Marshall habang aralan niya nang malapit si Daryl. Naabutan siya nang makita niya ang nagliliwanag na hitsura ni Daryl. Tiyak na hindi mukhang si Daryl na sinumang kumain ng bulate. Uminom si Darren ng maraming alak ngayon. Bakit wala siyang naramdaman? Tulad ng kay Marshall, mukhang siya ay naghihirap mula sa pag-atake ng bulate sa kanyang utak. Ano ang nangyayari? Si Daryl ay tumawa sa hindi masabing hitsura ni Marshall.
Tinapik niya si Marshall. Ginoong Marshall, malamang ay hindi ka komportable pagkatapos mong kainin ang bulate. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Marshall, at tiningnan niya si Daryl sa sorpresa. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ngumiti si Daryl at sinabing, tumigil ka na, Marshall. Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Kagabi, sinubukan mong linlangan ako sa pagkuha ng bulate. Sa kasamaang palad, nakita ko ang iyong plano. Nabigla si Marshall at nagalit nang marinig yun mula kay Daryl. Kasabay nito, napagtanto niya ang nangyari. Kabanata 3455. Asterisk na. Madam Pandora, walang hiyang babae. Nagsinungaling siya sa akin. Lumibot ang tingin ng galit na Marshall sa lahat ng tao, pero napagtanto niya bigla ang sinabi ni Madam Pandora na may sakit siya at hindi na babalik sa palasyo. Tapos ay nakukuha ni Marshall ang tingin ng lahat sa kanya. Ang mga taong iyon ay nagsimula ng pag-usapan siya sa mababa at bumubulong na boses. Anong nangyayari? Ginoong Darren, hindi ba ikaw ang nakikipag-usap kanina kay Ginoong Marshall? Bakit bigla na lang siya naging ganyan? Anong nangyayari kay Ginoong Marshall? Ang putla ng mukha niya. Pinagpapasahan ng mga tao ang kanilang mga komento. Hindi sila pinansin ni Daryl at tinuon ang kanyang mga mata kay Marshall. Sa sumunod na segundo, huminga ng malalim si Daryl at lumapit kay Marshall. Nagsalita siya ng malakas at malinaw. Pagkatapos kong makita ang ginawa mo kagabi, tinago ko ang bulate. At nang sinalinan kita ng wine ngayon lang, nilagay ko ron ang bulate sa iyong baso. Tsaka tungkol doon, hindi ko pa narinig kailanman ang tungkol sa bulate na kumakain ng utak noon, kaya gusto ko talagang makita kung anong ibibigay na reaksyon ng lahat sa oras na inumin mo ito. Narinig ni Marshall si Daryl, at naramdaman niyang pinalamig ang buong katawan niya. Nakatitig siya sa pagkagulo ni Daryl, halos mawala siya sa galit. Akala ko may pagkakataon akong mapahiya si Daryl sa publiko. Hindi ko inaasahan na kukunan ko ang aking sarili sa paa. Pagkatapos ay muli, hindi ko napansin ang anumang hindi pangkaraniwang kapag ibinuhos niya sa akin ang alak ngayon. Ang bulate na iyon, paano niya ito inilagay sa aking baso? Wala pa ring ideya si Marshall na napakahusay ni Daryl sa shadow skill. Wala pa ring nakakakita kung paano ginawa ni Daryl ang ganoong bagay. Ginoong Marshall, ngumisi si Daryl nang mapansin niya ang mukha ni Marshall na mas pangit. Pinaglaruan niya ito, mayroon ka bang ibang nais sabihin? Ikaw, mukha namang same time ang mukha ni Marshall. Sa ilalim ng pag-atake ng bulate na kumakain ng utak, nanginginig siya at sumigaw sa kawalan ng pag-asa, Darren, paano mo ako nilason sa publiko? Tumingin si Marshall at sa wakas ay napatingin ang Reyna at sumigaw, kamahalan, si Darren ay may ginawa na masama sa akin. Kailangan mong maghanap ng hustisya para sa akin. Narinig ng Reyna ang pakiusap ni Marshall at huminga ng malalim. Blanko siyang tumingin kay Daryl, hindi alam ang gagawin. Walang alam ang Reyna tungkol sa bulate. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa hindi inaasahang sitwasyon. Pagkatapos, nanloko si Daryl at sinabi kay Marshall, tumigil ka. Walang silbi, nagpasya kang gamitin ang bulate sa akin. Ngayon, kailangan mong magkaroon ng lasa ng iyong sariling gamot. Dinala mo iyon sa iyong sarili. Na. Nagalit si Marshall. Sumigaw siya ng galit na galit. Anong bulate na kumakain ng utak? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa kabaligtaran, ito ay isang katotohanan na nilason mo ako sa publiko ngayon. Ako ang commander ng garrison. Kung may mali ngayon, hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Kumalabog si Marshall. Tiwala si Marshall na walang nakakaalam sa silid tungkol sa lihim na balangkas na inilagay niya laban kay Darren, at ang isang panig na pahayag ni Darren ay hindi maaaring isaalang-alang bilang isang piraso ng katibayan. Ang bawat tao sa buong bulwagan ay naganap sa isang kaguluhan. Totoo bang nilaso ni Ginoong Darren si Marshall, ang commander ng garrison? Mukha nga, ngunit bakit? Lahat ay nagbulang-bulungan at nagchismis. Sumimangot din ang Reyna. Kasabay nito, itinapon niya si Daryl ng isang nahihirapang itsura. May mali ngayon, hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Kumalabog si Marshall. Tiwala si Marshall na walang nakakaalam sa silid tungkol sa lihim na balangkas na inilagay niya laban kay Darren, at ang isang panig na pahayag ni Darren ay hindi maaaring isaalang-alang bilang isang piraso ng katibayan.
Ang bawat tao sa buong bulwagan ay naganap sa isang kaguluhan. Totoo bang nilaso ni Ginoong Darren si Marshall, ang commander ng garrison? Mukha nga, ngunit bakit? Lahat ay nagbulang-bulungan at nagchismis. Sumimangot din ang Reyna. Kasabay nito, itinapon niya si Daryl ng isang nahihirapang itsura. Kabanata 3456. Sa puntong iyon, labis na pinagpapawisan si Marshall sa biglang pagpasok ng bulate sa kanyang utak. At basang-basa na ang robo niya, namumutla ang kanyang mukha, at mukha siyang miserable. Umismid si Marshall pagkatapos marinig ang mga salita ni Daryl. Tapos ay uminom siya ng napakaraming puting tableta at nilagok ang mga ito. Ang mga puting tabletang iyon ang magpapabawas ng epekto ng bulate. Kayang puksain ni Marshall ang mga bulateng iyon. Natural lamang na may gamot siya upang labanan ito. Gamot. Tumawa si Daryl sa nakikita niya. Walang kwenta iyan. Gamaan ang loob niya nang gumawa siya ng komento. Nang inilagay ni Daryl ang bulate sa kanyang baso, naglagay din siya ng totoong tableta. Tulad ng pangalan nito, ang Truth Pill ay ang magsasagawa sa tao na uminom nito na sumagot sa kahit na anong tanong na may katotohanan lamang. Sa Infinite Elixir Manual, ang Truth Pill ay ginagamit upang asarin ang mga tao, at epektibo lamang ito nang hindi lalagpas ng 10 minuto. Hindi ito isang premium na uri ng tableta, pero bagay lamang ito kay Marshall sa ganitong pangyayari. Ano? Nabigla si Marshall. Pagkatapos, siya ay nanloko at sumagot, Darren, huwag mo akong subukang lokohin, ako ay... Nadama ni Marshall na ang kanyang isip ay ganap na blanko at nalilito. Alam ni Daryl na ang Truth Pill ay nagsimula ng sumipa, at agad. Siyang nagtanong ng malakas, Marshall, nagplano ka ba laban sa akin kagabi upang ipakain sa akin ang bulate? Oo, malamig na pawis ang namuo sa noo ni Marshall habang siya ay tumugon ng hindi sinasadya. Ang ekspresyon sa mukha ni Marshall ay medyo kawili-wiling mapapanood nang aminin niya ang katotohanan. Anong nangyari? Bakit ko ito inamin? Biglang nabalisa si Marshall. Nais niyang tanggihan ang ginawa niya kay Daryl noong gabing iyon, ngunit ang kanyang bibig ay tila sumasalungat sa kanyang kalooban. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Daryl nang marinig niya si Marshall. Nasasabik siya, hindi inaasahan, ang Truth Pill ay lubos na kapaki-pakinabang. Ang Reyna at ang nalalabi sa mga tao ay agad na natigilan. Kagabi, si Marshall ay magplano laban kay Daryl at inamin niya ito. Pagkatapos, patuloy na tinanong ni Daryl si Marshall, hayaan mo ring tanungin ako, 10 araw na ang nakalilipas nang magpasya si Vernon na maghimagsik, kasama ka rin ba nito? Ang tinig ni Daryl ay hindi malakas, ngunit tunog ito ng kamangha-manghang pananakot. Lahat ay nakatitig sa mata sa Marshall. Sumali ba siya kay Vernon sa paghihimagsik? Iyon ay isang malubhang krimen, at maaari siyang mapugutan ng ulo. Ang Reyna ay mukhang kalmado at mapayapa sa kanyang trono, ngunit labis siyang nasasabik sa kaloob-looban. Magaling kong inamin ni Marshall ang kanyang mga pagkakamali. Ang totoo ay medyo nag-aalala at naguluhan ang Reyna tungkol sa kung paano siya makakahanap ng katibayan ni Marshall na lumalahok sa paghihimagsik. Gayunpaman, hindi niya naisip na si Daryl ay mag-iimbestiga sa publiko kay Marshall sa bulwagan. Agad na tumutulo ang malamig na pawis ni Marshall. Nabubulol siya habang sinubukan niyang tanggihan ito. Tiyak na hindi ko maaamin iyon. Kung hindi, tapos na ako. Gayunpaman, hindi lamang niya kinain ang bulate, ngunit kinain din niya ang Truth Pill. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang bibig ng lubusan. Tumanggaw siya at sinabing, oo, bahagi ako ng plano noong gabing. Naghimagsik si Vernon laban sa Reyna. Matapos sabihin iyon ni Marshall, ang buong bulwagan ay napasinghap. Ano, si Marshall ay kasama si Vernon, ang rebelde. Hindi ko inisip na ambisyoso si Marshall. Hindi nakakagulat na si Vernon ay sobrang arrogant sa oras na. Iyon, ito ay naging ang Marshall ay ang kanyang kasabwat. Lahat ay nasasabik sa chismis. Ang mukha ni Marshall ay naging mapotla. Bumagsak siya sa lupa, at umiwas siya. Kabanata 3457. Tapos na ngayon. Tapos na ako. Ngunit ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit ko sinabi ang totoo? Ngumiti si Daryl at magalang na sinabi sa Reyna, kamahalan, inamin ni Marshall na maghimagsik kasama si Vernon.
Siya ay nakagawa ng pagtataksil na isang napaka-nakasisindak na krimen. Paano mo nais na harapin ito, kamahalin? Nakahinga si Daryl nang sinabi niya iyon. Ipinangako niya sa Reyna na makitungo sa Marshal, at sa wakas ay nagawa niya ito. Napakagaling. Tumango ang Queen, at binigyan niya si Daryl ng isang nagpapasalamat at namangha na hitsura. Pagkatapos, pinuri niya siya. Darren, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Tiyak na gagantimpalaan kita agad. Ang maamong mukha ng Reyna sa lalong madaling panahon ay naging malamig at hindi kaaya-aya habang lumingon siya sa Marshal at sinabi, Marshal, ano pa ang dapat mong sabihin para sa iyong sarili? Kamahalan, mali ako, natakot si Marshal, lumuhad siya sa lupa at patuloy na yumuyuko. Ang truth pill ay epektibo lamang sa loob ng 10 minuto na palugit. Si Marshal ay mula nang magising mula sa epekto ng gamot, ngunit ang lahat ay huli na. Sumigaw si Marshal sa kakilakilabot, kamahalan. Hindi ako masisisi sa ganito. Lahat ito ay dahil kay Vernon. Pinilit niya akong gawin ito, kamahalan. Tumawa ang Reyna nang marinig niya iyon. Hindi siya inilipat. Patay na si Vernon, kaya masasabi mo ang anumang nais mo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakipagtulungan ka kay Vernon sa paghihimagsik, at ipinagkanulo mo ako. Ang Reyna Anne ay masyadong tamad upang magpatuloy sa walang katuturang pag-uusap, sinabi niya kay Daryl, Darren, mahusay mong inilantad si Marshal ngayon, liwan ko sa iyo si Marshal. Bilang karagdagan, makumpiska mo rin ang pag-aari ni Marshal at paghuhukay ng iba pang mga kasabwat. Opo, kamahalan. Mabilis na tumugon si Daryl. Pagkatapos, pinatawag ni Daryl ang mga gwardya upang dalhin si Marshal sa labas ng bulwagan. Ilang sandali, ang bulwagan ay nasa katahimikan. Bukod sa Reyna, ang lahat ay nakatingin sa Daryl sa pagkagulat. Inisip nilang lahat na napakalakas ni Darren, maaari niyang aminin si Marshal na sumali sa paghihimagsik sa ilang mga salita lamang. Nadama nila na dapat silang mag-ingat sa paligid ng Daryl sa hinaharap. Si Jameson ay nakaupo sa lugar at hindi nang ahas na lumipat. Oops! Si Marshal, na maimpluwensyahan sa buong kapital, ay napapahamak dahil kay Darren. Nasaktan ko siya dati. Aalis ba ako ng ligtas dito? Sumilay ang ngiti si Daryl nang mapansin niya ang pagkabalisa ni Jameson. Si Jameson ay dapat na mabalisa ngayon. Dapat ba akong kumuha ng pagkakataon upang mapupuksa din siya? Kamahalan, nang magmuni-muni lang si Daryl. Isang bantay ang lumakad sa bulwagan, tumingin siya ng balisa. Kamahalan, mayroon kaming panauhin mula sa Templo ng Liwanag. Ang panauhin ay nais na makilala ka, kamahalan. Templo ng Liwanag. Ang Reyna, si Daryl, at iba pa ay lahat ay napaatras. Sa loob ng libu-libong taon, ang Templo ng Liwanag ay kilala bilang isang sagrado at mahiwagang lugar. Hindi ito lumitaw bago madali ang mundo. Ang Diyosa ng Liwanag, na nakatira sa templo, ay sumamba sa buong Roland Continent. Nabigla ang lahat ng marinig na mayroon silang panauhin mula sa Templo ng Liwanag. Nasimangot si Daryl. Bakit nagpadala ang Templo ng Liwanag ng isang tao dito? Alam ba ni Yelena na nasa Golden Lion Principality ako? Wala pa ring ideya si Daryl na kinuha ni Bonnie ang posisyon ni Yelena bilang Diyosa ng Liwanag sa Templo ng Liwanag, at si Bonnie ay namamahala na sa Templo ng Liwanag. Dal iyan nyo. Sa wakas, ang reaksyon ng Reyna at mabilis na sinabi, imbitahan ng mga kilalang bisita sa bulwagan. Di nagtagal, ang isang matangkad at guwapo na figure ay dahan-daang lumakad sa bulwagan. Bihis sa gintong sandata, mukhang marilag, kabayanihan, at guwapo, ay ang Pegasus Paladin, isa sa mga 12 Paladin. Ito siya, ngumiti si Daryl nang makita niya ang Pegasus Paladin. Kasabay nito, medyo nalilito siya. Anong nangyari? Bakit siya napunta sa Golden Lion Principality? Kabanata 3458. Ang Pegasus Paladin ay dahan-daang lumakad sa gitna ng bulwagan. Sa sumunod na pangyayari, ang Pegasus Paladin ay nagsabi ng magalang sa Reyna, aking kasiyahan na makilala ka, kamahalan. Yumuko siya ng bahagya, ngunit hindi siya lumuhod. Ang Pegasus Paladin ay kanang kamay ng Diyosa ng Liwanag, isa sa 12 Paladins. Siya ay may isang mataas na posisyon, at siya ay sikat sa buong Roland Continent. Sa makatuwid, hindi niya kailangang lumuhod nang makilala niya ang mga pinuno ng 6 na pamunuan.
Tipid ang ngiti ng queen at sinabi ng mahina, "Kahusayan, maaari kang maging madali." Pagkatapos, hiniling niya sa katulong na magdala ng upuan. Bilang pinuno ng Golden Lion Principality, ang reyna ay karaniwang nakikita sa na madistansya. Gayunpaman, napakamagalang niya sa Pegasus Paladin. Ang Templo ng Liwanag ay maimpluwensyahan sa buong kontinente, at maging ang reyna ay sumamba sa Diyosa ng Liwanag. Kaya, lahat ay tinatreto ang mga tauhan ng Diyosa ng Liwanag ng may kagandahang loob. Matapang na tumugon ang Pegasus Paladin bago lumakad papunta sa upuan at umupo. Ano? Bigla, nakita ng Pegasus Paladin si Daryl, na nakatayo sa tabi ng reyna. Siya ay dumbfounded. Ito ba ang banal na Diyos? Bakit siya nasa Golden Lion Principality? Mukhang siya ay isang bantay ng hari sa tabi ng reyna. Naisip ng Pegasus Paladin sa kanyang sarili, at natuwa siya. Malapit na siyang tumayo upang batiin si Daryl. Kanyang mga paa, pinigilan siya ng tingin ni Daryl. Hindi nais ni Daryl ang katotohanan na siya ang Saint Lord ng Temple of Light na malantad sa oras na ito. Ang Pegasus Paladin ay isang matalino at matalinong tao. Agad niyang naintindihan ang senadoryas ni Daryl. Nais niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos makipag-ugnay sa mata si Daryl sa Pegasus Paladin, agad siyang sumimangot. Napansin ni Daryl na mapotla ang mukha ni Pegasus Paladin, tila siya ay nasa mga mahihirap na espiritu, medyo mahina na may maliwanag na mga palatandaan na Nalasan. Ang marangal na Pegasus Paladin ay Nalasan. Si Daryl ay nagbulong sa kanyang puso. Gusto niyang magtanong, ngunit hinawakan niya ang kanyang dila nang mapagtanto niya na nasa palasyo pa rin siya. Tama si Daryl, ang Pegasus Paladin ay Nalasan. Ibinigay ni Bonnie ang 12 Paladins na lason noong siya ay nasa Templo ng Liwanag. Binigyan niya sila ng gamot sa ikatlong araw nang matapos ang takdang oras, ngunit binigyan lamang niya sila ng kalahating dosis. Sa madaling salita, ang lason sa 12 Paladins ay hindi pa ganap na natanggal. Kahusayan, tipid ang ngiti ng reyna at tinanong, "Ano ang isang sorpresa na narito ka?" "Anong problema?" Huminga ng malalim ang Pegasus Paladin, sumulyap siya sa paligid bago sabihin, "Kamahalan, narito ako upang anyayahan ka sa Holy Light Ceremony bilang kaibigan. Bukod sa iyong sarili, ang mga pinuno ng iba, panglimang mga pamunuan ay tinanggap na ang paanyaya." Kahit na ang Pegasus Paladin ay nagsuot ng isang solemn na hitsura, naramdaman niya sa halip na walang magawa sa loob. Nais ni Bonnie na gaganapin ang Holy Light Ceremony sa Pearl City. Walang nakakaalam ng layunin ng kaganapan. Ang 12 Paladins ay hindi nais ng anumang bagay sa Bonnie, ngunit sila ay naiwan na walang pagpipilian. Ang kanilang buhay ay nasa mga kamay ni Bonnie, at maaari lamang silang magsumite sa kanilang masamang kapalaran bago sila makahanap ng isang mas mahusay na solusyon. Ano? Ang Holy Light Ceremony. Natigilan ang reyna at ang lahat. Anong uri ng pagdiriwang iyon? Bakit hindi natin narinig ito? Kahit si Daryl ay sumimangot. Ang Templo ng Liwanag ay nagtatalaga ng isang seremonya. Bakit hindi ko narinig na binanggit ito ni Elena? Walang ideya si Daryl na nakontrol ni Bonnie ang Templo ng Liwanag, at si Elena ay nabilanggo. "Kamahalan," sinabi ng Pegasus Paladin, "ang Diyosa ang humahawak ng Holy Light Ceremony sa Pearl City. Sana hindi mo makaligtaan ang kaganapan." Ang Pegasus Paladin ay hindi malinaw tungkol sa Holy Light Ceremony. Nandoon siya upang magpadala ng mensahe. Kabanata 3459. Lahat ng tao sa bulwagan ay masigasig na nakikipag-usap. Sobrang nasasabik sila. Ang Diyosa ng Liwanag ay nagtalaga ng seremonya. Kailangan ko nang umalis. Oo, iyon ay isang beses sa isang buhay na kaganapan. Sa wakas, may pagkakataon akong makilala ang Diyosa ng Liwanag. Lahat ng nasa bulwagan ay nasa ibabaw ng buwan. Nais nilang makasama agad sa Pearl City. Ang Diyosa ng Liwanag ay simbolo ng hustisya sa Roland Continent. Siya ang pananampalataya ng mga tao, at bihira siyang gumawa ng isang hitsura. Bigla-biglang nagtalaga siya ng isang seremonya sa Pearl City at lilito sa harap ng lahat. Siyempre, ang mga tao ay nais na marinig ang balita. Naniniwala ang mga tao na ang seremonya ay isang mabuting bagay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng buong kontinente. Kahit na ang reyna ay malawak na nagbimang.
Nagkaroon ng madalas na mga digmaan sa 6 na mga pamunuan sa nakaraang 2 taon, at ang mga tao ay hindi nasisiyahan. Mabuti na ang Diyosa ng Liwanag ay lilito sa lungsod ng Pearl upang mamuno sa pagiging patas at katarungan sa kontinente. Tulad ng iba pa sa paligid niya, naniniwala rin ang reyna na ito ay isang mahusay na ideya para sa Diyosa ng Liwanag na gaganapin ang Holy Light Ceremony. Sa kabaligtaran, si Daryl, na tahimik na tumayo sa tabi, ay nakasimangot. Alam niya na may mali. Kung si Elena ay ang mangganguna ng Holy Light Ceremony, tiyak na sasabihin niya sa akin muna. Pagkatapos ng lahat, ako ang banal na Diyos, at ang aking katayuan ay katumbas ng Diyosa ng Liwanag. Hindi niya itatago ang isang mahalagang bagay sa akin. Bukod doon, ang Pegasus Paladin ay nalasan, ngunit hindi siya tinulungan ni Elena na paalisan ang lason sa kanyang katawan. Sa halip, ipinadala niya siya at malapit nang magpatakbo ng mga gawain at kumalat ng mga salita tungkol sa seremonya. Ang mas naisip ni Daryl tungkol dito, mas tinitiyak niya na may problema. Kahusayang Paladin. Tiningnan ng Reyna ang Pegasus Paladin na may ngiti. Dapat mahirap para sa iyo na gawin ang isang malayong paglalakbay na narito. Mangyaring pumunta at magpahinga. Talagang dadalo ako sa Holy Light Ceremony sa Pearl City. Inutusan ng Reyna ang katulong ng palasyo na ipakita ang Pegasus Paladin sa daan upang magpahinga. Sa pagkakataong iyon, nagmadali si Daryl at nagboluntaryo. Kamahalan, hayaan mong ako ang magpakita sa Pegasus Paladin ng daan. Napakaraming tao sa bulwagan, at maraming katanungan si Daryl na itanong. Hindi kasliya siya para kay Daryl na hilingin ng bukas sa Pegasus Paladin sa bulwagan, kaya kailangan niyang maghanap ng isang pagkakataon. Tumango ang Reyna sa kasunduan. Si Darren ay ang commander ng maharlikang bantay. Ito ay mataas na paggalang na ipinakita sa Templo ng Liwanag kung maipakita ni Darren ang Pegasus Paladin sa lugar ng pahinga. Di nagtagal, pinangunahan ni Daryl ang Pegasus Paladin sa labas ng bulwagan at nagtungo sa pahingaan sa likuran. Banal na Diyos. Nang makapasok siya sa silid, agad na nabalisa ang Pegasus Paladin. Lumuhad siya sa harap ni Daryl. Ang mga magagandang pagbabago ay naganap sa Templo ng Liwanag, at ang Diyosa ng Liwanag ay nabilanggo. Pakiusap ko sa iyo, banal na Diyos, na bumalik at mamuno sa sitwasyon kaagad. Ano, bumalik sa bulwagan kanina, maaaring maunawaan ni Daryl na may kakaibang nangyayari. Nang sa wakas ay narinig niya ang pakiusap mula sa Pegasus Paladin, nagbago ang kanyang ekspresyon, at gamulo ang kanyang utak. Nabilanggo si Elena. Sino sa mundo ang may malaking kakayahang sumuko at makulong ang Diyosa ng Liwanag? Si Daryl ay mukhang sabik habang pinoproseso niya ang impormasyon sa kanyang ulo. Tanong niya, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Huminga ng malalim ang Pegasus Paladin at ipinaliwanag ng detalyado ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng usapan, ang Pegasus Paladin ay mukhang malungkot at galit. Lahat ito dahil sa 2 bastos na kababaihan. Una, nakipagsabuatan sila laban sa 12 Paladins, at pagkatapos ay target nila ang Diyosa ng Liwanag at kinugkob siya. Anong kalokohan ito? Nabigla si Daryl, at ang kanyang puso ay lumaktaw sa isang matalo. Naguguluhan siya, at nakaramdam siya ng pinaghalong kaligayahan at galit. Naisip niya na mapapahamak si Yuri matapos mailigtas siya ni Bonnie, ngunit nagulat siya nang marinig na nakuha ni Yuri at Bonnie ang Templo ng Liwanag sa ilalim ng kanilang kontrol. Hindi na niya kailangang isipin ito. Sigurado siya na ito ay ideya ni Bonnie. Labis na nagkasalungat si Daryl nang isipin niya si Bonnie. Buwisit, si Bonnie ay walang batas. Hindi lamang niya kinokontrol ang Templo ng Liwanag, ngunit ikinulong din niya ang Diyosa ng Liwanag. Kabanata 3460. Oh, tama. Nang mag-isip lang si Daryl, biglang naisip ng Pegasus Paladin ang isang bagay. Mas maaga, binigyan kami ni Bonnie ng isang kautusan upang hanapin ang isang tao sa pangalan na Daryl. Bago niya matapos ang pakikipag-usap, ngumiti si Daryl. Ang Daryl na hinahanap niya ay ako. Banal na Diyos. Ang Pegasus Paladin ay nahuli nang marinig niya ito. Pagkatapos, sabik niyang sinabi, ngayon na ginulo ng babae ang Templo ng Liwanag, maaari ka lamang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti ng mapait. Pegasus Paladin, mangyaring huwag ilagay ang iyong pag-asa sa akin. Kung lalaban ko si
Bonnie ng isa, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na manalo. Si Daryl ay hindi nagpapahamak sa kanyang sarili. Bumalik sa Siyam na mainland, matagumpay na nilamon ni Bonnie ang kapangyarihan ng King of the Dead mula sa katawan ni Donahue. Nang makita muli ni Daryl si Bonnie sa Pearl City minsan pa, malapit na niyang isama ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kalahating buwan na ang lumipas mula noong kanilang huling pagkikita, ipinagpalagay ni Daryl na dapat na nagtagumpay si Bonnie sa pagsasama ng kapangyarihan. Kung hindi man, hindi makontrol ni Bonnie ang templo ng liwanag ng maayos. Naging sabik ang Pegasus Paladin matapos niyang makita ang seryosong hitsura ni Daryl nang magsalita siya tungkol sa sitwasyon. Sa kasong iyon, ang templo ng liwanag ay ganap na walang pag-asa ngayon. Kahit na ang Saint Lord ay hindi sigurado kung kaya niyang talunin si Bonnie. Ano pa ang magagawa ng iba? Ngumiti si Daryl at inaliw ang Pegasus Paladin. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang matulungan ka at ang iba pang mga paladin na paalisan ang lason sa inyong katawan. Kung hindi, mahirap baligtarin ang aking sitwasyon. Pagkatapos, sinimulan ni Daryl na malaman ang mga detalye ng lason na nakakagambala sa Pegasus Paladin. Ang Pegasus Paladin ay hindi nagpigil sa anumang bagay mula sa Daryl, ipinaliwanag niya ang lahat ng mahusay. Sa wakas, ninenervyos niyang tanong, "Banal na Diyos, maaari mo bang tulungan kaming mapupuksa ang lason sa aming mga katawan?" Siyempre, ngumiti ng may kumpiyansa si Daryl. Ang kasanayang medikal mula sa Siyam na mainland ay binigyang diin ang pagdiagnose ng isang sakit gamit ang iba't ibang mga pandama at pagmamasid, pakikinig, at pagtatanong. Natuto si Daryl ng gamot mula sa banal na magsasaka, at ang kanyang mga kasanayang medikal ay umabot sa napakataas na antas ng pagkakamit. Sa pamamagitan ng paglalarawan ni Pegasus Paladin, alam niya kaagad kung anong lason ang ginamit ni Bonnie sa 12 na mga paladin. Kahit na si Bonnie ay isang diwata, ang kanyang kaalaman sa gamot ay hindi pangkaraniwan. Matapos malaman kung anong uri ng lason na ginamit ni Bonnie, inihanda ni Daryl ang mga materyales upang pinuhin ang antidote para sa Pegasus Paladin nang walang pag-aatubili. Siya ang maharlikang bantay sa palasyo ng Golden Lion Principality. Sa makatuwid, mabilis niyang makuha ang mga halamang gamot na kinakailangan upang gawin ang antidote. Di nagtagal, handa na ang mga materyales. Natagpuan ni Daryl ang isang garapon ng luad at nagsimulang gumawa ng antidote. Natigilan ang Pegasus Paladin. Ano ang ginagawa ng banal na Diyos? Walang bagay tulad ng kasanayan sa alchemy at paggawa ng mga maharlikang gamot at tableta sa Roland Continent, kaya ang ginawa ni Daryl ay napakakakaiba sa Pegasus Paladin. Di nagtagal, isang malakas na ingay ang nagmula sa garapon ng luad, at handa na ang antidote. Sige, ngumisi si Daryl habang kinuha niya ang antidote mula sa garapon ng luad. Ibinigay niya ito sa Pegasus Paladin at hinimok siya. Kunin mo, bilis. Ang Pegasus Paladin ay tumingin sa antidote na kainahinala at pagkatapos ay nilamon ito kaagad. Makalipas ang ilang minuto, ang mapatla na kutis ng Pegasus Paladin ay unti-unting naging pula. Ang lason sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas. Napasinghap sawa. Natuwa ang Pegasus Paladin kaya tumingin siya sa paghanga kay Daryl. Banal na Diyos, ang iyong kasanayang medikal ay talagang kamangha-mangha. Nabigla ang Pegasus Paladin. Naramdaman niya na ang lason sa kanyang katawan ay ganap na napawi, at ang kanyang banal na enerhiya ay naibalik. Maraming mga solusyon sa Roland Continent para sa isang taong nalasan, ngunit ang bawat isa sa mga solusyon ay labis na nakakapagpabagabag at komplikado. Kabanata 3461. Humanga ang Pegasus Paladin. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa ng banal na Diyos ang antidote sa harap ng kanyang mga mata. Iyon ay hindi napapansin. Ngumiti si Daryl sa paningin ng naguguluhan na hitsura ni Pegasus Paladin. Sa susunod na pangalawa, kinuha ni Daryl ang natitirang antidote at ibinigay ito sa Pegasus Paladin. Iyon ang natitirang antidotes. Ibigay ito sa Golden Lion at ang natitira kapag bumalik ka. Dapat kang mag-ingat na huwag hayaang malaman ni Bonnie. Matapos mong paalisan ang lason, huwag makipag-away kay Bonnie. Tandaan mo ang sinabi ko. Makikipag-ugnay ako kapag sinamahan ko ang Reyna sa Pearl City para sa seremonya, solemn na sinabi ni Daryl. Nabalisa si Daryl matapos niyang malaman na nakontrol ni Bonnie ang templo ng liwanag,
Ngunit alam niya na ang isang head-on na paghaharap kay Bonnie ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Ang pinakaligtas na paraan ay ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan ng bantay sa hari at sumama sa reyna upang dumalo sa Holy Light Ceremony. Dahil nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, marahil ay magiging mas madali ang mga bagay. Matapos gumugol ng kaunting oras kasama ang Pegasus Paladin, bumalik si Daryl sa kanyang silid. Commander, nang makapasok siya sa silid, narinig niya ang isang bantay na nagsasalita ng magalang mula sa labas. Panipi, tinatawag ka ng reyna. Kinilala ni Daryl ang utos at agad na lumakad patungo sa silid ng Queen, kung saan siya nagpapahinga. Tiyak na, hinahanap siya ng reyna upang talakayin ang Holy Light Ceremony. Pagdating ni Daryl sa silid ng reyna, huminga siya ng malalim. Ang reyna ay nakasuot ng puting damit, at tahimik siyang nakaupo doon. Ang kanyang kaakit-akit na mga kurbuda at magandang mukha ay nakakaakit. Kahit sino ay maakit. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ni Daryl na pahalagahan ang kagandahan ng reyna. Darren, ngumiti ang reyna nang makita niya si Daryl. Narito ka. Magalang na sumagot si Daryl, tinawag mo ako kamahalan. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Ang reyna ay nasa isang mabuting kalagayan. Sinabi niya na may ngiti, sa loob ng 2 araw, pupunta ako sa Pearl City upang dumalo sa Holy Light Ceremony. Nais kong bigyan ng isang diyosa ng liwanag ng isang regalo, ngunit ang regalong iyon ay espesyal, kaya nais kong alagaan mo ito. Habang nakikipag-usap, ang reyna ay nagbigay ng isang magandang kahon na bakal kay Daryl. Ito ay, kinuha ni Daryl ang kahon ng metal, at natigilan siya. Ang disenyo ng kahon ng metal ay labis na detalyado. Ang kahon ng metal ay ang laki ng isang basketball, at ito ay parisukat. Binubuo ito ng daan-daang mga blok ng metal, parang mga blok ng gusali mula sa Nine Mainland. Ang bawat isa, sa mga piraso ay may ibang hugis, ngunit lahat sila ay maayos na nagtipon. Ito ay isang Maislan at Katanji tanging disenyo. Tiningnan ito ni Daryl at sinabi, anong uri ito ng regalo? Kailangan mo pa ng isang tao na kumuha ng espesyal na pangangalaga ng regalo. Ngumiti ang reyna, at pagkatapos ay mukhang seryoso ang kanyang kaibig-ibig na mukha. Siyempre, hindi ito isang ordinaryong regalo. Ang mga nilalaman ng kahon na ito ay may kinalaman sa Templo ng Liwanag. Bueno, ang mga nilalaman ay orihinal na kabilang sa Templo ng Liwanag. Tiningnan ng reyna si Daryl at sinabi, narinig mo ba ang Holy Jade Scripture? Sinasabi ng alingaungaw na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Templo ng Liwanag. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng Templo ng Liwanag. Ang Holy Jade Scripture ay nahati sa 2 bahagi, at ang pangalawang bahagi ay nawala. Kalaunan, natagpuan ng maharlikang pamilya ng Golden Lion Principality ang pangalawang bahagi ng banal na kasulatan ng pagkakataon. Ano? Sinabi ba niya ang Holy Jade Scripture? Nabigla si Daryl. Naramdaman niya ang pag-ugong ng utak niya. Sumaya siya. Ang pangalawang bahagi ba ng Holy Jade Scripture ay nasa banal na kahon ng metal. Nakuha ko ito ng walang kahirap-hirap. Tuwang-tuwa si Daryl. Halos kalahating buwan siyang gumugol sa palasyo, itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang mahanap niya ang iba pang kalahati ng Holy Jade Scripture. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang palatandaan. Kinuha ng reyna ang Holy Jade Scripture at ibinigay ito kay Daryl para sa pag-iingat. Isang sorpresa. Siyempre natuwa si Daryl. Kabanata 3462. Nasimangot ang Queen sa ekspresyon ni Daryl. Darren, bakit ka masaya? Napahiya si Daryl, hinaplos niya ang ulo. Wala. Pakiramdam ko ay ipinagmamalaki at nasisiyahan ako na pinagkakatiwalaan ako ng iyong kamahalan upang hilingin sa akin na panatilihing ligtas ang regalo. Sumagot si Daryl sa isang seryosong tono, lihim siyang kinakabahan kung ginawa niya itong hindi napapansin. Natuwa ako ngayon na halos mailantad ko ang aking sarili. Tumango ang Queen sa kasiyahan matapos marinig ang tugon ni Daryl. Sinabi niya, kung gayon, huwag mo akong pabayaan. Bago natin makita ang Diyosa ng liwanag, mag-ingat sa regalo. Pagkatapos nito, naisip ng Queen ang isang bagay at sinabi, may isang nakatagong mekanismo na nakaset sa kahon na iyon. Kung buksan mo ito ng pilit, mahuli ito ng apoy. Tandaan mo yan, nakatagong mekanismo.
Natigilan si Daryl. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti, huwag kang mag-alala, iyong kamahalan. Aalagaan ko ito ng mabuti at hindi ko subukang buksan ito sa aking sarili. Nangako si Daryl, ngunit ang pakiramdam ng kaguluhan ay maliwanag sa kanyang mga mata. Sa wakas ay nahawakan ko ang pangalawang bahagi ng banal na kasulatan. Paano ko ito mabubuksan at tingnan? Kahit na may mekanismo, hindi ito magiging problema sa akin. Medyo gumugol ang Queen sa pakikipag-usap kay Daryl bago siya paalisan. Hindi makapaghintay si Daryl na pag-aralan ang kahon ng metal sa. Sandaling bumalik siya sa kanyang silid. Sa simula, si Daryl ay puno ng tiwala. Lumago siya ng nalulumbay matapos subukan ang higit sa 100 beses, ngunit hindi niya mabuksan ang kahon ng metal. Asterisk ng asterisk na. Ang metal box na ito ay paraan masyadong komplikado. Naramdaman ni Daryl na na-dejected, at naramdaman niyang i-activate ang kanyang panloob na enerhiya upang sirain ang kahon ng metal. Gayunpaman, tinanggal niya ang hanggal na ideya matapos na maalalahanan siya sa payo ng Queen na ang metal box ay mahuli sa apoy kung ito ay binuksan ng pilit. Si Daryl ay pinagpapawisan ng labi sa loob ng kaunting oras. Ang pangalawang bahagi ng banal na kasulatan ay nasa kahon, subalit hindi niya ito makukuha. Kahit sino ay nalulumbay sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Darren, bigla, narinig niya ang isang tawag mula sa labas, at pagkatapos ay isang payat na figure ang lumakad sa kanyang silid. Ang tao ay may suot na dilaw na damit, maganda siya at kamangha-manghang. Ito ay si Angeline. T***ta. Nais ni Daryl na alisin ang kahon ng metal nang maglakad si Angeline sa kanyang silid, ngunit huli na siya. Ha! Nakita agad ni Angeline ang metal box. Naglakad siya papunta sa tabi ni Daryl at nagtanong ng mausisa, ang libong pagkakaiba-iba ng kahon. Hindi ba't mahal na kayamanan ng aking kapatid? Bakit kasama mo? Ang metal box ay tinawag na libong pagkakaiba-iba ng kahon, ito ang paboritong laruan ng Queen. Bilang kapatid ng Queen, alam ni Princess Angeline ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi alam ni Angeline na ang pangalawang bahagi ng banal na kasulatan ng banal na jade ay nasa loob ng Kat-Anji tanging libong pagkakaiba-iba ng kahon, at ibibigay ito sa Diyosa ng liwanag bilang isang regalo. Libo-libong mga pagkakaiba-iba ng box. Natigilan si Daryl na pakinggan iyon. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang pangalan ng bagay na ito? Sumagot si Angeline nang hindi iniisip, ito ang libong pagkakaiba-iba ng kahon. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang kahon ay may 1,000 mga pagkakaiba-iba ng mga nakatagong mekanismo, at ang bawat isa sa kanila ay napaka-komplikado. Mahirap buksan ito kung wala kang ideya kung paano ito gagawin. Buwiset, naguguluhan si Daryl. Ang kahon ng metal ay may 1,000 mga pagkakaiba-iba, hindi nakakagulat na napakahirap na buksan ito. Naisip ni Daryl at mabilis na sinabi, Princess Angeline, alam mo bang buksan ito? Ang mga mata ni Daryl ay napuno ng pag-asa at kaguluhan nang tanungin niya ang tanong. Si Angeline ay kapatid ng Queen, kaya dapat niyang malaman kung paano ito buksan. Paano ko malalaman? Umiling-iling si Angeline at sinabing, ang aking kapatid na babae ay ang tanging tao na maaaring magbukas ng libong pagkakaiba-iba ng kahon. Bumantong hininga si Daryl sa sagot niya. Nabigo siya. Tuwang-tuwa siya, iniisip na mabubuksan ito ni Angeline. Bumalik si Angeline sa kanyang katinuan. Sumimangot siya at tumingin kay Daryl. Sa pamamagitan ng paraan, bakit ang bagay na iyon sa iyong mga kamay? Si Daryl ay kumalas sa kanyang ulo ng nakakahiya. Sinabi lang sa kanya ng Queen na huwag buksan ang kahon, ngunit hindi niya sinunod ang utos at nakita ni Angeline. Mahihirapan siya kung sinabi ni Angeline sa Queen ang nakita niya. Paano ko ipapaliwanag kay Angeline upang maniwala siya sa akin? Commander, nang mag-alala lang si Daryl, nakakita siya ng isang bantay na naglalakad hanggang sa kanyang pintuan at magalang na sinabi, na tipon ang koponan. Naghihintay kami sa iyong mga tagubilin. Kabanata 3463. Ano? Natigilan si Daryl at nalito. Ano ang nangyayari? Bakit nagtipon ang koponan? Ipinapaalalahanan si Angeline ng isang bagay, at sinabi niya kay Daryl, paanong nangyari na isa kang pinuno? Doon sa bulwagan, hiniling ka ng aking kapatid na makumpiska ang pag-aari ni Marshall. Nakalimutan mo na ba ito? Oo, tama.
Tinapik ni Daryl ang kanyang noo. Doon sa bulwagan, inilagay ng Reyna ang responsibilidad sa kanya upang makumpiska ang pag-aari ni Marshall. Bakit niya nakalimutan ang tungkol dito? Tuwang-tuwa si Angeline, kinuha niya ang kamay ni Daryl. Tayo na, ang mga pag-amin sa pagkumpiska ay dapat maging masaya. Kailangan mong dalhin ako roon. Keynes, natuwa si Daryl. Ano ang nakakatuwa sa pagkumpiska sa mga ari-arian? Gayunpaman, hindi niya binaygo si Angeline. Itinago ni Daryl ang 1,000 variation box sa isang ligtas na lugar nang siya ay lumabas. Medyo, nakahinga siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, ang bantay ay dumating sa oras at inililipat ang pansin kay Angeline. Kung hindi niya alam kung paano ipaliwanag ito kay Angeline. Kalahating oras ang lumipas, sina Daryl at Angeline, kasama ang koponan ng mga tanod, ay dumating sa manor ni Marshall. Ito na. Matapos ang kalahating oras, ang lahat ng mga gwardya ay tapos na sa pag-iipon ng mga pag-aari ng Marshall. Nagsisisi si Daryl habang kumuha siya ng talaan nito. Si Marshall ay naging commander ng garrison sa loob ng maraming taon, at walang alinlangan na naipon niya ang mga tambak ng kayamanan. Maraming alahas sa isang tumpok, at may ilang mga kahon ng mga gintong. Barya, ang lugar ay ganap na sakop sa nakasisilaw na kulay ng ginto. Galit si Angeline. Napakaraming pera ang nakuha ni Marshall. Nakakainis. Pagkatapos, sinabi ni Angeline, Darren, tawagan mo ako kapag pinarusahan mo si Marshall. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Iwinasiwas ni Angeline ang kanyang kamao sa paligid ng galit. Nakakatuwang pagmasdan. Tumawa si Daryl sa hitsura ni Angeline. Humalaklak din ito. Pagkatapos, isang bantay ang lumakad at sinabi ng magalang, Commander, nakakita kami ng isang lihim na daanan sa silid tulugan ng Marshall. Isang lihim na daanan. Nang marinig nila ito, nag-iisa sina Daryl at Angeline. Pareho silang natameme. Sa susunod na sandali, nagbigay ng utos si Daryl sa mga gwardya. Maiwan kayo rito. Papasok ako at mag-imbestiga. Gamit nito, mabilis na lumakad si Daryl patungo sa kwarto. Nanatili si Angeline kay Daryl. Nang pumasok sila sa kwarto, nakakita sila ng isang nakatagong lihim na daanan sa ilalim ng kama. Sina Daryl at Angeline ay naglalakad sa daanan ng magkasama ng mausisa. Asterisk ta. Pagdating niya sa ilalim, nagulat si Daryl nang makita niya ang eksena sa harap niya. May isang basement sa dulo ng daanan. Ang silid ay hindi malaki, ngunit napuno ito ng mga mahalagang halamang gamot, bihirang ginseng, at lotus ng niebe na may daan-daang mga halamang gamot, at si Daryl ay nasisilaw. Nanginginig si Angeline sa pagkabigla, siya ay nalilito. Maraming mahalagang mga halamang gamot. Hindi siya naniniwala na ang palasyo ay magkakaroon din ng malaking dami ng mga halamang gamot. Ano? Ang nakagulat na Angeline ay naakit ng isang kulay pula na prutas sa harap niya. Naglakad siya at hinawakan ito sa kanyang kamay at pagkatapos ay mausisa na tinanong, Darren, anong uri ng herbal na gamot ito? Nakita mo na ba ito? Dati, si Prinsesa Angeline ay medyo may kaalaman, ngunit napakaraming uri ng mahalagang mga halamang gamot sa harap niya, higit sa alam niya. Tiningnan ito ni Daryl at sinabi ng may ngiti, iyon ay tinatawag na bunga ng espiritu ng dugo. Napaka-masustansya at napakabihira. Talaga, nag-ilaw ang mga mata ni Angeline. Tiningnan niya ang bunga ng espiritu ng dugo, at isang nakakapreskong amoy ay agad na naglakbay sa kanyang mga butas ng ilong. Inamoy ito ni Angeline at isang kamangha-manghang amoy at kumuha ng isang kagat mula dito. Bulalas niya, sobrang tamis. Buwiset. Nabigla si Daryl. Bakit mo ito kinain? 11. Natigilan si Angeline sa kanyang reaksyon. Hindi mo ba sinabi na masustansya ito? Tumawa si Daryl. Ang prutas ng espiritu ng dugo ay nakapagpapalusog, ngunit hindi dapat kainin ito ng isang kapritsyo. Ang bunga ng espiritu ng dugo ay may malakas na epekto sa panggagamot. Si Angeline ay hindi isang magsasaka, at siya ay may mahinang pangangatawan. Paano niya maiiwasan ang malakas na epekto ng gamot sa prutas? Kabanata 3464. Umismid si Angeline sa nag-aalalang mukha ni Daryl, nagtataka siya. Anong mayroon? Nabulol si Angeline, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Galit si Daryl dahil kinain ko ang prutas. Bakit siya kinakabahan? Isip ni Angeline.
Dumura siya at tiningnan pa ang ilang halamang gamot. Ganyan pa man, pakiramdam ni Angeline na nanginginig ang kanyang katawan. Uminit ang kanyang katawan na parang bulkan. Ang init. Nang inag si Angeline, namula ang kanyang mukha, at mukhang iniinda niya ang sakit. Iyon ang mangyayari kapag kinain mo ang dugong espiritong prutas ng ganoon lang. Tama si Daryl, hindi isang mang-aani si Angeline, at mahina siya. Kinain niya ang prutas, at ang malaking nilalaman ng enerhiya mula sa prutas ay sobra pa sa kaya niya. Darren, ang init, nasusunog ako. Nanginginig si Angeline, ang kanyang mapupulang mga labi ay nakaawang, at patuloy siyang sumisigaw kay Daryl. Sa parehong pagkakataon, pakiramdam niyang nasusunog siya sa init ng kanyang katawan na patuloy na lumalala. Pakiramdam niya na sinusunog ang kanyang katawan. Arg! Agad na naramdaman ni Angeline na ang buong katawan niya ay nasakop na ng apoy, ang masakit at nasusunog na sensasyon ang nagpang-inig sa kanya. Tapos, ay bumagsak siya sa lupa. Darren, anong nangyayari? Anong mayroon sa akin? Ang init, sobrang init. Hindi na kayang indahin ni Angeline ang sakit, patuloy niyang tinatawag si Daryl. Og, bumantong hininga si Daryl. Sumimangot siya at sinabing, mabilis kang kumilos. Ang bunga ng espiritu ng dugo ay napakalakas. Hindi ka isang magsasaka. Kung dadalhin mo ito ng madali, makakakuha ka ng isang psychotic break. Psychotic break. Nang inig si Angeline nang marinig niya ang kinahinatnan. Nakatitig siya ng blanco kay Daryl, labis na natakot. Walang bagay tulad ng isang psychotic break sa Roland Continent, kaya hindi maintindihan ni Angeline ang sinabi ni Daryl. Gayunpaman, alam niya na seryoso ito nang makita niya ang solemn na ekspresyon ni Daryl. Sa susunod na segundo, sumigaw si Angeline, Darren. Ano ang dapat kong gawin? Ito ay hindi komportable. Mamamatay ba ako? Habang nakikipag-usap, niyakap ni Angeline ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay at gamulong sa lupa ng masakit. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay nagiging mas mainit, at halos siya ay naiilawan tulad ng isang bola ng siga. Huminga ng malalim si Daryl at malumanay siyang inaliw. Kumalma ka lang. Hayaan akong mag-isip ng isang solusyon. Kalmado si Daryl sa ibabaw nang sinabi niya iyon kay Angeline, ngunit ang totoo ay nababalisa din siya. Upang mapupuksa ang mga nakapagpapagaling na katangian ng espiritu ng dugo, kailangan niya ang clear soul. Kill, ngunit ginamit niya ang lahat ng mayroon siya. Sinulyapan ni Daryl ang mahalagang mga halamang gamot sa silong, hindi ito isang problema upang makabuo ng clear soul pill sa lugar. Gayunpaman, maaari bang Angeline hanggang sa handa na ang tableta? Ano ba naman ito? Huwag nating pakialamang tungkol doon. Kaya, gumawa ng desisyon si Daryl at naghanda upang makabuo ng clear soul pill sa lugar. Ang init, sobrang init. Ang mukha ni Angeline ay namula, ang kanyang mga mata ay madilim. Mamamatay ako, hindi ko na kaya. Pagkatapos nito, hinubad ni Angeline ang kanyang mahabang palda. Ang Angeline ay nagsisimula na mawala ng malay sa ilalim ng panggamot na impluwensya ng prutas ng espiritu ng dugo, at siya ay nababaliw. Hindi siya isang mang-aani, kaya paano niya makatiis ang malakas na mga katangian ng gamot na prutas? Ano ba naman ito? Nagulat si Daryl sa paningin. Kasabay nito, hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway ng walang malay. Matapos ang palda ni Angeline ay natanggal, ang kanyang kaakit-akit na mga kurba ay agad na nakalantad. Mas mahalaga, ang katawan ni Angeline ay nagpapakita ng isang mapula-pula na kulay, at siya ay natakpan ng pawis. Ang kanyang magandang mukha ay nakangisi na parang nasasaktan siya. Sobrang sexy niya. Matapos mapanood siya ng ilang segundo, sa wakas ay bumalik si Daryl sa kanyang katinuan at mabilis na lumakad papunta sa kanya. Prinsesa Angeline, maging kalmado ka lamang. 11. Natarante si Daryl. Kabanata 3465. Asterisk ta. Hindi pa handa ang clear soul pill, at nawawala ng kontrol si Angeline sa kanyang sarili. Nagkakaproblema kami ngayon. Bigla-bigla, tumayo si Angeline at niyakap si Daryl. Si Angeline ay lubos na nawala sa kanyang isipan sa ilalim ng impluwensya ng prutas. Angeline, nagulat si Daryl sa kilos. Si Angeline ay lubos na nawala sa kanyang isipan sa ilalim ng impluwensya ng prutas. Angeline, nagulat si Daryl sa kilos ni Angeline, nabalisa siya. Malapit na siyang maabot ang mga acupoints ni Angeline.
Sa pangalawang pag-iisip, si Angeline ay nagdurusa mula sa pagsiklab ng mga nakapagpapagaling na katangian ng prutas. Kung ang kanyang mga acupoints ay selyadong, ang sitwasyon ay maaaring maging mas mapanganib. Ito ay sobrang init, sobrang init. Tulad ng naipit si Daryl sa isang problema, si Angeline ay ganap na nabaliw. Sumandal siya at pinindot ang pulang labi niya kay Daryl, hinalikan siya. Naramdaman ni Angeline na parang isang bola ng apoy ang nasusunog sa kanyang katawan, at malapit na siyang mag-apoy. Sinabi sa kanya ng kanyang likas na baka mamatay siya kung hindi siya makahanap ng isang paraan upang maibulalas ang kanyang enerhiya. Naramdaman lamang ni Daryl na bumubulusok ang utak niya. Natameme siya. Sa kabilang banda, si Angeline ay naging mas masungit. Bago magbigay ng Reikasayon si Daryl, itinapon na niya ito sa lupa at pagkatapos ay sinimulan na tanggalin ang mga damit ni Daryl. Angeline, huminahon. Natigilan si Daryl. Sinipa ang kanyang mga pandama, at malapit na niyang itulak si Angeline. Gayunpaman, huli na siya. Tinanggal ni Angeline ang kanyang damit. Sa susunod na segundo, namula si Angeline nang kinagat niya ang kanyang labi at umupo kay Daryl. Bigla, ang basement ay napuno ng pag-iibigan. Sa kabilang panig, sa Pearl City. Ang lungsod ng Pearl ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng baybayin sa Crescent Moon Principality. Ito ay walang uliran na buhay sa araw na iyon. Ilang araw na ang nakalilipas, pinatay ni Bonnie ang alkalde ng lungsod, Seth, at nagsimulang mamuno sa lungsod ng Pearl. Pagkatapos, kontrolado niya ang Templo ng Liwanag. Pinlano niyang gaganapin ang Holy Light Ceremony gamit ang pagkakakilanlan ng Diyosa ng Liwanag at inanyayahan ang mga pinuno ng mga punong guro na sumali sa okasyon. Ang insidente ay nagdulot ng isang pandamdam sa buong Roland Continent. Isang araw bago ang Holy Light Ceremony, ang mga pinuno ng mga pamunuan ay patuloy pa rin. Gayunpaman, maraming tao ang nakarating sa lungsod ng Pearl para lamang magkaroon ng magandang pagtingin sa Diyosa ng Liwanag. Upang may sigawa ang Holy Light Ceremony, ginamit ni Bonnie ang libu-libong mga tao upang magtayo ng isang templo sa lungsod ng Pearl. Si Bonnie ay nasa templo, may suot na gintong balabal, siya ay mukhang napaka-sexy at kaakit-akit. Kasabay nito, isang malakas na hininga ng aura ang pumuno sa kanyang katawan. 12 ng mga tao ang tumayo ng magalang sa ilalim ng templo. Ang mga taong iyon ay lahat ng mga mayors ng kalapit na mga lungsod at dignitaryo, kabilang ang mga mula sa mga kilalang pamilya sa Pearl City. Isang araw bago ang Holy Light Ceremony, kailangang tiyakin ni Bonnie na ang kanyang pag-aayos sa buong lungsod ng Pearl ay walang katotohanan. Tumingin si Bonnie sa paligid, at ang kanyang malamig na tinig ay sumulpot sa buong templo. Naaalala mo ba ang sinabi ko kanina? Walang mga pagkakamali, maunawaan niyo ba? Opo, nagmamadali ang lahat. Magalang sila kay Bonnie, at sa parehong oras, tuwang-tuwa sila. Ito ay maluwalhati na magawa ang mga bagay para sa Diyosa ng Liwanag. Siyempre, masaya sila, Diyosa ng Liwanag. Isang binata ang lumakad palabas ng karamihan. Pareho siyang kinakabahan at excited. Ito ay si Grady. Bilang young master ng pamilya McLaren, si Grady ay palaging mapagmataas at namumuno sa Pearl City. Hindi pa niya sineryoso ang sinuman o tinatrato sila ng may paggalang, ngunit nanginginig ang kanyang kinakabahan na tinig nang makita niya si Bonnie. Ang Diyosa ng Liwanag ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang Kat-Angie tanging mukha ni Bonnie ay walang ekspresyon. Tumingin siya kay Grady at sinabi, "Ano? May problema ka?" Ang mga palad ni Grady ay napawis. Maingat niyang sinabi, "Kagalang-galang na Diyosa, wala akong mga problema. Ngunit nais kong maging isang bahagi ng Templo ng Liwanag. Pwede mo bang hayaan akong maging bahagi nito?" Taos-pusong nagsalita si Grady. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kaguluhan at pag-asa. Kabanata 3466. Nakilala sa pagiging arrogant at dominante si Grady na young master ng pamilya McLaren pero kilala rin ito sa pagiging matalinong lalaki. Nakita niya na mangangialam ang Goddess of Light sa mga nangyayari sa buong kontinente nang magsagawa itop ng isang seremonya sa Pearl City na dinaluhan ng mga tumatayong pinuno sa 6 na mga principality. Sa madaling salita ay binabalak ng Goddess of Light na pag-isahin ang buong kontinente. Kung ganoon ay kinailangan ni Grady na mapalapit ng gusto sa Goddess of Light.
Siguradong lalakas ng husto ang pamilya McLaren sa hinaharap sa sandaling sumali siya sa Temple of Light. Ano, sinabi niya ba na gusto niyang sumali sa Temple of Light? Dito na biglang yumangay ang buong templo, maraming mga tao ang nasusupresang tumingin kay Grady gamit ang komplikado nilang mga tingin. Nagkaroon ng isang sagradong estado ang Temple of Light sa buong kontinente na nagpataas sa standards nito sa pagre-recruit ng bagong mga miyembro. Isa lang young master si Grady ng isang maliit na pamilya sa Pearl City pero hindi pa rin ito nagdalawang isip na mag-initiate na i-propose sa Goddess of Light ang kagustuhan niyang sumali sa Temple of Light. Siguradong nasisiraan na talaga siya. Siguradong mabubura sa buong Roland Continent ang pamilya McLaren sa sandaling minus ang Goddess of Light sa ginawang ito ni Grady. Agad na naramdaman ng lahat ang pagiging direkta at desidido ni Grady. Kasabay nito ang pagkagulat din ni Bonnie. Bahagyang kumunat ang kanyang noo habang tinatitigan si Grady. Sumagot naman, si Bonnie matapos ng ilang segundo habang nakatitig kay Grady. Mukha ka namang sincere. Sige, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng isang knight sa templo. Gagawin kitang isang opisyal na knight sa sandaling makita ko ang pagsisikap po sa hinaharap. Sa totoo lang ay wala talagang pakialam si Bonnie para sagutin ang request ni Grady. Pero napatunayan na ni Grady ang kanyang sarili matapos niyang maging attentive sa mga ginagawa ng Temple of Light sa Pearl City nitong mga nakaraang araw na nagbigay sa kanya ng magandang impression kay Bonnie. At para mapag-isa ang buong kontinente sa hinaharap, kinakailangan ni Bonnie ng mga taong katulad ni Grady para maging kanyang tauhan. Ano, dito na biglang nagulat ang lahat. Nagberde ang mga tao sa paligid habang tinitingnan nila si Grady sa sobrang inggit. Tama ba ang narinig ko na pumayag ang Goddess of Light sa kanyang request? Tumaas ng husto ang ngiti ni Grady nang marinig niya iyon sa sobrang pagkasabik. Dito na siya biglang lumuhad habang pinasasalamatan ng buong puso si Bonnie. Maraming salamat po sa inyong pagkilala sa akin, mahal na Diyosa. Kahit na knight lang ang naging posisyon ni Grady, wala pa rin kahit na sino ang magagawang pumantay sa kanyang titulo. Dito na biglang kumilos ang mga tao. Sa paligid ni Grady, gusto rin ng mga itong kunin ang oportunidad na iyon para makasali sa Temple of Light. Sige na. Pero bago pa man makapagsalita ang kahit na sino, agad na itinaas ni Bonnie ang kanyang kamay habang sinasabi na, wala na tayong pag-uusapan pa rito kaya mas mabuti kung babalik na kayong lahat sa inyong mga pinanggalingan. Hindi naging malakas pero naging desidido at hindi maku-question ang tono ng kanyang boses. Opo, nagdadalawang isip namang sumagot dito ang mga tao sa paligid pero hindi pa rin nila nagawang suwayan ang utos ni Bonnie. Mabilis na umalis ang mga ito sa templo. Samantala, nasabik naman ng husto sa nangyari si Grady. Marami ang mga taong nagpunta sa templo noong araw na iyon pero siya lang ang pinayagang sumali sa Temple of Light. Kaya natural lang na matuwa siya rito ng husto. Pagkatapos niyang umalis sa templo ay nagmamadaling nagpunta si Grady sa pamilya Damian. Kinakailangan niyang ibahagi ang magandang balaitan na ito kay Lolita. Napadalas na ang pagbisita ni Grady sa pamilya Damian at kay Lolita sa bawat sandaling magkaroon ito ng libreng oras. Nang dahil dito ay napalapit na sina Grady at Lolita sa isa't isa. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang bumaba ang araw habang nababalot ng dilim ang kalangitan. Direktang nagpunta si Grady sa kwarto ni Lolita nang makarating ito sa manor ng pamilya Damian. Hindi lang nagpupunta si Grady dito para bisitahin si Lolita dahil nagagawa niya ring tulungan ang pamilya Damian sa mga problema nito sa negosyo ng. Dahil sa malapit na relasyon ng kanilang mga pamilya. Ito ang dahilan kung bakit parte na ng pamilya Damian ang tingin ng lahat kay Grady kaya walang kahit na sino ang pumihil sa kanya nang magpakita ito sa manor. Nakita ni Grady ang nakaupong si Lolita sa labas ng isang kwarto habang tinitingnan ng sunset sa kalangitan nang makalapit ito sa kwarto ni Lolita. Nakasuot si Lolita ng isang light purple na dress habang nagre-reflect sa maganda niyang mukha ang liwanag mula sa araw. Masyado itong maganda sa mga sandaling iyon. Isang sandali ring natigilan si Grady sa angkin nitong kagandahan. Pag-anda ng pag-anda si Lolita kaya dapat lang na mapasaakan na siya sa lalong madaling panahon. Kabanata 3467. Nag-iisip si Grady habang nakangiting naglalakad papunta kay Lolita. Pinapanood mo ba ang pagbaba ng araw, Lolita? Grady,
Napangiti si Lolita nang makita niyang si Grady ito, natuwa siya sa kanyang sarili habang nagtatanong ng, bakit ka na parito? Noong una ay, kinamuhian ni Lolita si Grady. Nakita na niya ang hindi magandang ugali nito, masyado itong arrogant at dominanteng young master ng Pearl City na nang-aapi sa mahihina. Pero agad na nagbago ang lahat nang pumanaw ang lolo ni Lolita. Walang tigil siyang tinulungan ni Grady. Sa bagay, nagawa ng baguhin ni Lolita ang hindi magandang pag-uugali ni Grady sa mahihina at kapuspalad. Kaya hindi na siya madalas mang-api ng mga ito. Dito na tuluyang nagbago ang pananaw ni Lolita kay Grady. Pero walang kaalam-alam si Lolita na panlabas lang ang ginagawang pagbabago ni Grady, sinadya lang ito ni Grady para magpabango sa kanya. Nasabik ng gusto si Grady nang mapansin niya ang tuwa ni Lolita nang makita siya nito. Dito na siya nakangiting nagsabi ng, nararamdaman ko na mayroong kulang sa aking buhay sa bawat araw na hindi kita nakikita. Hindi na napigilan pa ni Grady ang kanyang pagkasabik habang sinasabi na, at mayroon din pala akong magandang balita sa iyo. Nagawa ko ng sumali sa Temple of Light. Nagulat at nasupresa ng husto si Lolita sa kanyang narinig. Talaga, binabati kita rito. Bumalik na sa realidad ang isipan ni Lolita habang bahagyang ngumingiti kay Grady. Natuwa siya ng husto sa hinatid nitong balita sa kanya. Isang introvert si Lolita kaya hindi ito mahilig makipag-socialize sa ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi sama-sama si Lolita sa pagbisita ng mga delegado ng mga prominenteng pamilya sa Goddess of Light. Alam ni Lolita na mayroong sagradong estado ang Goddess of Light sa buong kontinente, at siguradong magiging maganda ang kinabukasan ni Grady sa sandaling sumali ito sa Temple of Light. Kaya natural lang na matuwa siya para sa kanyang kaibigan. Dito na nasabik ng husto si Grady habang sinasabi na, natutuwa ako ng husto ngayong araw, Lolita. Maaari mo ba akong samahan maglakad sa labas? Nagmukhang seryoso si Grady habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Isa na akong miyembro ng Temple of Light kaya hindi na biro ang estado ko ngayon sa lipunan. Ito na ang tamang oras para gumawa ako ng hakbang kay Lolita. Hindi naman napansin ni Lolita ang pagbabago sa itsura ni Grady. Kaya agad itong tumango at natutuwang sumangayon sa kanya, sige. Masyado nang maganda ang balita tungkol sa pagsali ni Grady sa Temple of Light kaya inakala ni Lolita na okay lang na samahan niya itong maglakad sa labas para mag-celebrate. Sumakay sina Grady at Lolita sa isang karwaheng hinihila ng mga unicorn pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan itong yumandar sa gilid ng isang pampang. Kinulayan ng ginto ng liwanag sa pababang araw ang buong dagat habang kumikislap at kumikinang naman ang mga along ginagawa nito. Parang naging isang eksena sa fairy tale ang tanawin yun sa sobrang ganda. Napakaganda ng tanawin dito. Hinangaan ng gusto ni Lolita ang tanawin na kanyang nasasaksihan. Pero hindi naman na-appreciate ng katabi ni Lolita na si Grady ang magandang tanawin sa kanyang harapan. At sa halip ay nagawa lang nitong titigan si Lolita. At pagkatapos ay buong pusong sinabi ni Grady na, Lolita, would you marry me? Habang hinahawakan nito ang kamay ni Lolita. Napatalon naman si Lolita sa sobrang pagkasurpresa habang mabilis na binabawi ang kanyang kamay. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Grady. Namula ng gusto si Lolita habang nakakaramdam ng inis sa kanyang dibdib. Pumayag siyang samahan si Grady na maglakad-lakad pero nagawa pa rin itong magmatigas at hawakan siya. Dito na nagdilim ang itsura ni Grady habang sinasabi na, hindi ako nakikipagbiruan, Lolita. Isa na akong miyembro ng Temple of Light na nagsisilbi sa Goddess of Light kaya siguradong maganda na ang aking magiging kinabukasan. Pag-isipan mo ang tungkol sa bagay na ito. Siguradong makikinabang ng husto ang pamilya Damien sa ating relasyon sa sandaling maging babae kita. Hindi ba't maganda na ito para sa iyo? Nagliwab sa sobrang pagkasabik ang mga mata ni Grady habang sinasabi ang laman ng kanyang isipan. Napakagat naman si Lolita sa kanyang labi habang nananatiling tahimik sa tabi ni Grady. Pagkatapos ng ilang segundo ay mahinang sumagot si Lolita ng, alam ko na naging mabait at mabuti ka sa akin, Grady, pero nakakalimutan mo na bang hindi pa tapos ang isang taong pagluluksa ko sa pagkamatay ng aking lolo? Hinding-hindi ko maiisip ang tungkol sa pagpapakasal hanggat hindi ito lumilipas. Agad na nagpakita ng interes si Grady sa pagpapakasal kay Lolita nang magtagumpay ito sa pangse-setup kay Daryl na tumakas sa Pearl City.
Sinabi noon ni Lolita kay Grady na kinakailangan muna nitong magkaroon ng 1 taon para magluksa sa namatay niyang lolo. Kaya siguradong alam ni Grady ang tungkol sa bagay na ito. Pero nauubos na ang pasensya ni Grady sa mga sandaling ito. Gustong-gusto na niyang maging asawa si Lolita sa lalong madaling panahon kaya wala na siyang pakialam sa anumang sinabi nito sa kanya. Kabanata 3468. Lolita, huminga ng malalim habang nagmumukhang seryoso si Grady. Alam kong isa kang mabait na apo pero maraming paraan naman para magluksa. Hindi mo kailangang magluksa ng 1 taon para sa namayapa mong lolo. Huwag kang mag-alala dahil magbibigay ako ng pera bukas para magpatayo ng 1 estatwa para i-commemorate si Master Damien. Okay na ba ito sa iyo? Habang nagsasalita, nagpatuloy si Grady sa pag-obserba kay Lolita habang unti-unting nauubos ang kanyang pasensya. Gumaralgal naman si Lolita habang desididong iniiling ang kanyang ulo. Hindi, nanumpa ako na gagawin ko ang bagay na ito para sa aking lolo. Kaya paano ko ito magagawang baguhin ng biglaan? Kahit nagbago na ang ugali ni Grady, nagdadalawang isip pa rin si Lolita na pakasalan siya. Buwisit. Hindi naman naiwasang mapangiti ng naiinis na si Grady kay Lolita na patuloy pa ring nagmamatigas sa kanya. Sige, huwag ka nang umarte na parang inosente sa harapan ko. Nagawa mo nang magpakasal kay Daryl. Isa ka ng babae na nagkaroon ng asawa noon. Kaya dapat lang na ituring mo na isang karangalan ang pagpapakasal ko sa iyo. Huwag kang kumilos na para bang lamang ka sa akin. Ikaw, nang inig si Lolita habang nabablangko siyang tumitingin kay Grady. Hindi niya inasahan ang biglaang pagbabago nito. Mukhang hindi pa tapos si Grady sa pagsasalita habang sumisanggal na sinasabing, "Mali ba ako? Matagal na kitang hinintay, Lolita, at alam ng buong Pearl City na gusto kitang pakasalan. Kaya huwag mo akong subukan. Hinding-hindi kita pakakasalan." Namumula at nanlalamig na sagot ni Lolita. Inakala niyang nagbago na si Grady pero mukhang nagkukunwari lang ito sa harapan niya. Ipinakita na rin ito ngayon sa kanya ang tunay nitong kulay. Wala nang pakialam si Grady sa ginagawang pagsigaw ni Lolita sa kanya, dito na siya nanlalamig na. Sumanghal kay Lolita, "Ayaw mo akong pakasalan. Iniisip mo ba na mayroon ka pa ring choice?" Dito na lumapit si Grady kay Lolita. Sumanghal ito habang nagsasalita, kasabay nito ang paghawak niya sa kamay ni Lolita. Napagdesisyonan na ni Grady ang tungkol sa pananimantala kay Lolita noong araw na iyon anuman ang mangyari. Wala na siyang pakialam kung papayag ba rito si Lolita o hindi. Nagalit naman ng husto si Lolita. Agad niyang inilegan ang kamay ni Grady habang naiinis na sumasagot ng, "Ay, respeto mo naman ako, Grady." Nagmukhang kalmado si Lolita habang sinasagot nito si Grady habang nagugulat ng husto sa kanyang sarili. Malalim na ang gabi kaya wala ng tao sa beach maliban sa kanilang dalawa ni Grady. Paano na lang kung pilitin siya ni Grady sa lugar na ito? Sok, hindi naman tumigil o. Napaatras si Grady sa ginawang babala ni Lolita, at sa halip ay mas lalo pa nitong itinuloy ang kanyang balak. "Huwag ka nang lumaban, Lolita. Mapapasa akin ka na rin ngayong gabi." Tawa nito, dito na muling hinawakan ni Grady si Lolita. Masyadong masikip sa loob ng karwahe kaya hindi na nakailagpas si Lolita. Hindi nagtagal ay nagawa ng hawakan ng mahigpit ni Grady ang mga braso ni Lolita. "Pakawalan mo ako." Napapahiya at nagagalit na isinagot ni Lolita. Nagpakita si Grady ng malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Pinalapit niya ang kanyang sarili kay Lolita habang humihinga ng malalim, hindi na siya nalayo ng gusto kay Lolita. "Napakabango mo talaga. Narinig ko na hindi niyo pa na-enjoy ni Daryl ang isa't isa mula noong ikasal kayo noon. Kaya, tutulungan kita ngayon na maging isang tunay na babae." Pagkatapos nito ay malademonyong nagliwanag ang mga mata ni Grady. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Lolita habang hinihila ito ng malakas. Napatili naman si Lolita habang humahampas ang kanyang katawan sa mga braso ni Grady. At pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit ni Grady. "Huwag kang mag-alala dahil mamahalin kita ng sobra-sobra, Lolita." Tawa ni Grady habang dahan-daw ang inilalapit ang kanyang mga labi kay Lolita. Dito na nakaramdam si Lolita ng kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari. Hindi na siya sumama rito kung alam niya lang na nagpapakitang tao lang ito sa kanyang harapan.
Patay na si Lolo at hindi na rin naging maganda ang takbo ng mga negosyong hawak ng pamilya Damian. Wala nang matitira pa sa akin sa sandaling pagsamantalahan ako ni Grady. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Inisip ni Lolita ng husto ang bagay na ito habang namumula ang kanyang mga mata at tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sumusobra na si Grady. Palapit na ng palapit ang hininga ni Grady sa kanya hanggang sa malapit na nito siyang mahawakan. Nasa gitna na ngayon si Lolita ng matinding desperasyon. Pero bago pa man magtagumpay si Grady sa kanyang mga binabalak, agad siyang nakarinig ng mga tunog ng yapak na papalapit sa kanila. Buwisit, sino ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang pagre-relax ko ah. Kabanata 3469. Dito na nakarinig si Grady ng mga tunog ng yapak kaya nagalit siya ng husto. Dito na siya nagmamadaling tumingin sa labas ng karwahe kung saan niya nakita ang ilang mga maskuladong lalaki na sumusugod papunta sa kanya. Makikitang mayroong hawak na higanteng maso ang leader nito sa kanyang kamay habang nagmumukhang matikas sa kanyang harapan, na puno rin ang katawan nito ng napakalakas na aura. Gas! Napakalakas nito. Hindi na naiwasan pang mapahinga ng malalim ni Grady nang maramdaman niya ang aurang lumabas sa katawan ng mga lalaki. Dahil gaganapin ang Holy Light Ceremony sa Pearl City, iba't ibang mga grupo at puwersa ang nagpunta sa city para umattend ng seremonya. Mahahalata na mga bisita rin sa city ang grupo ng mga maskuladong lalaki na ito, nagpunta sila rito para makita ang Goddess of Light. Hindi na nagawa pang magpanik sa mga sandaling ito ni Grady. Wala akong kahit na anong hinanakit sa mga taong ito at kasasoli ko lang sa Temple of Light. Mayroon na akong kakaibang katayuan ngayon kaya bakit naman ako matatakot sa kanila? Walang kahit na anong ideya si Grady na ang mga maskuladong lalaki sa kanyang harapan ay ang walang iba kundi ang mga bandido ng Giant Bear Mountain. Pinamunuan ang mga ito ni Osram. Isang buwan na ang nakalilipas mula noong isitop ni Grady si Daryl kaya ito napilitang umalis ng Pearl City. At nang makadaan ito sa Giant Bear Mountain ay nagawa nitong makuha si Osram at ang kanyang grupo. Sinabihan ng mga ito ni Daryl na magpunta sa Pearl City para protektahan si Lolita at ang pamilya Damian ng palihim. Ginawa naman ni Osram ang inatas na tungkulin sa kanila ni Daryl. Nitong nakaraang buwan ay nagawa niya at ng kanyang mga kasama na maglibot sa Pearl City, walang tigil nilang binantayan ang sitwasyon ng pamilya Damian at ni Lolita. Noong araw na iyon ay nalaman nilang nagpunta sa pampang sina Lolita at Grady kaya agad na nagpunta sa beach so Osram nang walang pag-aalinlangan. Hoy, guys! At sa wakas ay nagising na rin si Grady sa katotohanan kaya agad nitong sinabi na, kung nandito kayo para mag-enjoy, pumwesto kayo roon sa malayo para hindi ninyo ako maistorbo. Nagsalita si Grady gamit ang isang nagmamalaki at hindi makukwestyong tono ng kanyang boses. Nanlamig at naging arrogant ito ng husto. Sa unang tingin ay nakasiguro siya na ang mga maskuladong lalaki na ito ay mga walang kwentang cultivator lamang. Kaya natural lang na hindi siya mabahala bilang young master ng pamilya McLaren na isa na ring miyembro ngayon ng Temple of Light. Pero hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-alis sa mga sandaling ito si Osram. Dito na binigyan ni Osram si Grady ng isang nanlalamig na tingin, lumabas ka sa karwahe at lumayo ka rito. Nang sumuko si Osram kay Daryl bago niya ito kilalanin bilang kanyang boss, alam ni Osram na sinetop ni Grady si Daryl kaya ito umalis ng Pearl City. Kaya hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon nang makita niya ang pagiging arrogant ni Grady. Buwisit. Naramdaman ni Grady na para bang napahiya siya sa mga sinabi ni Osram kaya agad siyang sumagot ng, hayop ka. Wala kang alam na kahit ano. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang young master ng pamilya McLaren at isa ring knight sa Temple of Light. Ang lakas ng loob mong hamanin ako ah. Iniisip mo ba ang pwedeng mangyari sa iyo sa sandaling banggain mo ako? Ano? Natigilan naman si Osram nang marinig niya si Grady. Nagmula ang batang ito sa Temple of Light. Natawa naman dito si Grady. Natuwa siya ng husto nang makita niya ang itsura ni Osram. Inakala ni Grady na natakot ito sa kanya. Natatakot ka na ba sa akin? Huwag kang mag-alala dahil maganda ang mood ko ngayon kaya umalis ka na ngayon din. Ang pinakaimportanteng bagay kay Grady ay ang masama nitong binabalak kay Lolita. Kaya hindi na siya dapat pang magaksaya ng oras sa mga lalaking ito. Iniisip mo ba na may pakialam kami kung sino kang hayop ka?
Dito na nag-react si Osrim habang sumisigaw ng, hindi ko gusto ang mga nakikita ko. Mga kapatid, bugbugin ninyo siya. Sa loob ng isang iglap ay tumakbo paabant ang mga lalaki sa likuran ni Osrim para kalagkarin si Grady palabas ng karwahe. At pagkatapos ay nagsimula na silang suntukin at sipasipain si Grady. Kahit na hindi naging ganoon kababa ang lakas sa cultivation ni Grady, hindi pa rin niya mapapantayan si Osrim at ang mga tauhan nito na nanirahan ng ganoon katagal sa Giant Bear Mountain, kaya naging masyadong malakas ang bawat isa sa mga ito. Ikaw, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Papatayin kita. Hindi na nakatayo pa si Grady sa mga sandaling ito. Nabugbog siya ng husto hanggang sa nagpagulong-gulong ito ng paulit-ulit sa lupa habang sumisigaw ng malakas sa pampang. Siya ang young master ng pamilya McLaren at isa ring knight ng Temple of Light pero nagawa pa rin siyang bugbugin ng grupo ni Osrim. Kaya paano na lang niya matatanggap ang kahihiyang ito? Pagkatapos ng higit sa 10 minuto ay huminto na rin si Osrim at ang kanyang mga tauhan nang makita nila na malapit nang mamatay si Grady sa tindi ng ginawa nilang pambubugbog. At pagkatapos ay agad na kinuha ni Osrim at ng kanyang mga tauhan ang karwahe na kanilang pinaandar papunta sa malayo. Nako, ito na ang katapusan ko. Natakot sa mga ito ng husto si Lolita, na nagpakita ng pagkasindek sa maganda niyang mukha. Inakala niya, na minalas siya ng husto ngayong araw matapos makatakas kay Grady at mapasakamay ng mga lalaking ito na walang kinikilalang mga batas. Saan naman nila ako dadalhin? Kabanata 3470. Nagpanik dito ng husto si Lolita, sumilip siya sa bintana para makita ang sitwasyon sa labas ng karwahe. Ano, dito na nagulat ng husto si Lolita. Inakala niya na dadalhin siya ng mga lalaking ito sa isang lugar na malayo sa Pearl City, pero agad niyang napansin ang pagdadala ni Osrim at ng kanyang mga tauhan sa karwahe pabalik sa city. Ano ang nangyayari? Dito na nagtaka ng husto si Lolita. Hindi ba't may masamang balak ang mga taong ito sa akin? Pagkatapos ng ilang minuto ay huminto ang karwahe sa tapat ng gate papasok sa manor ng pamilya Damian. Miss Lolita, naging magalang si Osrim kay Lolita habang sinasabi na, sigurado ako na natakot ka sa nangyari pero huwag kang mag-alala. Okay na ang lahat ngayon. Ngumiti si Osrim nang sabihin niya iyon. Hindi na nito ipinakita ang mabagsik niyang mukha na para bang ibang tao ang nakita ni Lolita kanina. Ikaw, nasusupresa namang napakagat si Lolita sa kanyang labi. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Dito na na-realize ni Lolita na iniligtas siya ng mga tao sa kanyang harapan, pero hindi man lang niya nakilala ang mga ito. Napakamot na lang si Osrim sa kanyang uli habang buong katotohanang sumasagot ng, ako nga pala si Osrim. Sa totoo lang ay hindi mo ako kailangan pang pasalamatan MS. Lolita, ang boss namin ang nagbigay sa amin ng utos na protektahan ka ng palihim. Isang direktang tao si Osrim kaya nagawa nitong sabihin ang anumang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Boss, dahil dito ay mas na-confuse pa si Lolita. Napansin niya na may kakaibang background ang mga taong nakatayo sa kanyang harapan. Kilala ko ba ang kanilang boss? Nag-isip ng gusto si Lolita para malaman ang sagot sa kanyang tanong bago niya tanungin si Osrim ng, sino ba ang inyong boss? Napakurap na lang si Osrim sa sobrang surpresa nang marinig niya ito. Agad na nagpakita ang paghanga sa kanyang mukha nang maisip niya si Daryl. Isa siyang direktang tao kaya hindi na niya itinago pa ang katotohanan kay Lolita. Well, Miss Lolita, sino nga ba ang tutulong sa inyo sa mundong ito maliban sa inyong asawa? Si Daryl ang aking boss. Sinabihan niya ako na protektahan ka ng palihim. Sinabi sa akin ng boss namin ang nangyari sa inyong dalawa. Sinetop siya ng hayop na si Grady kaya nadismaya kami ng gusto nang hindi ninyo siya paniwalaan. Dito na nagpakita ng nasasabik na mukha si Osrim habang nagsasalita. Agad siyang na-impress sa ipinakitang tolerance ni Daryl matapos niya ito kilalanin bilang kanyang boss. Kasabay nito ang pagkainis niya sa nangyari kay Daryl sa Pearl City. Kaya agad niyang naisipan na tumulong na linisin ang pangalan ni Daryl nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Lolita. Ano, nagulat ng husto si Lolita nang marinig niya iyon kay Osrim, naguluhan siya ng husto noong mga sandaling iyon. Si Daryl ang kanilang boss. Ipinadala ni Daryl ang mga ito para protektahan siya ng palihim. Dito na naguluhan ng husto si Lolita, kumabog ng husto rito ang kanyang puso kaya nahirapan siyang pakalmayan ang kanyang sarili ng
Ilang sandali, sinatop lang si Daryl, pero nandoon ang lahat noong mga sandaling iyon. Nagawa pang ang tumstigo ng ilang mga saksi na si Daryl ang siyang pumatay kay Lolo. Magsasalita na sana si Osrim nang makita niya ang naguguluhang mukha ni Lolita, hindi ito makapagsalita sa kanyang mga narinig. Pero agad siyang pinigil sa pagsasalita ng isang babaeng umiiyak ng malakas habang papalapit sa karwahe. Miss Lolita, isang middle-aged na babae ang mabilis na naglakad palabas ng manor, agad itong napaiyak sa tuwa. Nang makita niya si Lolita, makikita na puno ng pekas ang manipis niyang mukha. Ito ay walang iba kundi ang tagapaglingkod nilang si Laura. Tumigil na si Osrim sa pagsasalita nang makita niya ang paglapit ng ibang tao sa kanila. Dito na niya nakangiting sinabi na, magpahinga ka po ng maaga, MS. Lolita, oo nga pala, mag-iingat na po kayo kay Grady sa susunod. Hindi po maganda ang binabalak nito sa inyo. Dito na nagmamadaling umalis si Osrim kasama ng kanyang mga tauhan. MS. Lolita, lumapit si Laura kay Lolita nang makaalis si Osrim. Nag-aalala nitong sinabi na, hindi po ba't umalis kayo kasama ni Young Master Grady? Bakit po kayo umuwi ng mag-isa? Sino rin po ang mga lalaking iyon? Mukha po silang masasamang tao. Napansin ni Laura ang pamumutla ng magandang mukha ni Laura, mahahalata na natakot ito sa nangyari. Huwag na huwag mo nang babanggitan ang pangalang Grady sa akin kahit na kailan. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.